Totoo sila. Ito ang unang nasabi ko sa puntong marinig ko pa lang ang mga tunog na nagmumula sa kanila. Mga tunog na nagpatindig ng aking balahibo at kumumbinsi sa akin na ang mga kagaya nila ay matagal nang namamalagi sa mundong ito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang dinanas ko noong kasagsagan ng pandemic. Nangyari to sa isang parte ng Tarlac na hindi ko nalang babanggitin. Dahil sa pangyayaring yon, muntikan na akong hindi makaabot sa kung anuman ang mga nangyayari ngayon. Masasabi ko na ang karanasan na yon ay mananatiling bangungot para sa akin. Dahil hanggang sa mga puntong ito, buong buo pa rin ang alaala ko. Anuman ang anyo ng mga nilalang na kung tawagin nila ay aswang. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Reggie. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hoy! Onad! Hinto! Hinto ka muna! Wait lang! Pambira! Nakita mo pa ako? Ano ba yun? Pauwi na ako eh. Ganda ng motor mo ah. Yung akin pamana eh. O anong kailangan mo? Pauwi na ako. Tapos na ako sa mga dineliver ko. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan saan? Dito sa last parcel ko. Pambira! Tinulungan na nga kita magkatrabaho. Pati dyan, tutulungan pa rin kita. Sige na. Ngayon lang naman eh. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Alam mo naman na baguhan lang ako eh. Naninibago pa ako sa sistema. Eh ano bang problema? Mabigat ba yan? Kanina pa ako paikot-ikot dito pare. Nakailang balik na ako sa kalsadang to. Pero hindi ko naman mahanap yung address na nakalagay eh. Hindi ko tuloy alam kung saan ko dadalhin. Pamasa nga! Camille Street. Dating Lungga. Kaliwa. O ito na yung address ah. Oo nga. Kaya nga nabubuang na ako eh. Ang sabi pa naman ng matandang pinagpikapan ko niyan, rush daw. Dapat bago gumabi. Maibigay ko na. Eh alas 5 na oh pre. Kaninang alas 2 pa ako hanap ng hanap dyan eh. Di naman makontak yung pagbibigyan. Hindi ko rin kasi alam yan pre. Sa tagal ko ng delivery rider, wala ako na-encounter na ganyang address eh. Eh ano kayang pwedeng gawin natin dito? Return to sender na lang? Ang gawin mo, punta mo na lang ulit ngayon yung nagbigay niyan. Linawin mo sa kanya kung ano ba talaga yung address. Kamo, hindi mo mahanap. Eh samahan mo ko. Ha? Bata ka pa ba? Bakit kailangan pa kitang samahan? Eh nakakatakot kasi dun eh. Liblib. Para kang tanga. Laki mong tao, matatakotin ka. Matakot ka sa buhay, wag sa patay. Buang, di naman ako natatakot sa patay eh. Takot ako na baka may mga mag-trip sa akin dun. Samahan mo na kasi ako, sige na. Kapag nagkaroon ako ng palya dito, madadamay ka rin kasi ikaw nagpasok sa akin sa trabaho. Sus, nambablackmail ka pang hayop ka. O na, visit na buhay to oh. Panunood pa ako ng paborito kong anime eh. Bilisan mo na, mauna ka na. Susundan na lang kita. Sabay tayo. Baka mamaya eh, wala ka na pala sa likuran ko. Walang iya to. Wala pang tiwala. Natawa na lang ako sa sinabi ni Onad Kabanong. Matagal na kaming magkaibigan at ang totoo niyan, sabay na rin kaming lumaki. Masipag at masikap sa buhay si Onad. Kaya
gusto ko talaga siyang kaibigan kasi kahit papano, nahahawakan ko ang pagiging positibo niya sa buhay. Parte kami ng isang delivery company. Iba ang sistema sa kanila. Hindi siya gaya ng iba na bahala ka na mag-isa. Sa kanila, grupo-grupo. At sa grupo nila ako napabilang. Kahit bago pa lang ako, yun din ang dahilan kung bakit kahit nakakaabala na ako, hindi ako magawang pabayaan ni Onad. Sabay kaming bumiyahe papunta sa address na nagpadala ng parcel. Makalipas lang ang halos 10 minuto, napapansinan ni Onad na liblib na ang dinaraanan namin. Kahit siya, nagtataka na rin dahil iniisip niyang imposible pang merong nakatira doon. Kaya naman, tumigil siya sandali sa gilid. Uy, teka nga. Trippings ka ba? Sigurado ka bang dito yung daan dun sa nagpadala? Tripping samputik. Magsasayang ba ako ng oras para pagtripan ka? Buwang ka rin no? Liblib na to eh. Kung wala nga lang kalsada dito isipin kong gubat na ito eh. Gubat talaga yung papasukan natin. Kasi dun yung address. Papasok na tayo sa loob. Ay nako, tanggap ka kasi ng tanggap ng mga unknown area eh. Abay mali ko ba? Alam mo naman ako, bago pa lang ako. Tingnan mo muna kasi yung mga address bago mo tanggapin. Hindi yung basta ka lang accept ng accept. Pupunta na ba natin yung center o iiyak ka na lang dyan? Ay nako, tara na nga. Muli naming tinahak ang daan kabanong. Makalipas lang ang 5 minuto, nakarating na rin kami. Para yung lumang resort na nakatirik sa harapan ng gubat. Maayos ang pagkakagawa ng mga bakod pero may kalumaan na rin. Ang bahay naman sa loob, sementado na at meron pang 2 palapag. May maliit na garden din sa gilid. May bahay pala rito, pero mukhang walang kuryente rito ah. Wala ako nakikita mga kable ng poste man lang ng kuryente. Hindi naman yun yung pinunta natin eh. Padaan nga, tatawagin ko na. Pinausok ko na muna si Onad at lumapit ako sa maliit na gate. Tumingkayad ako ng kaunti, saka ko tinawag ang pangalan na matanda. Sir Atoy! Sir Atoy! Parcel po! Lakasan mo kaya? Sir Atoy! Nandito po ako! Yung nag-pick up po ng parcel nyo kanina. Pakiayos lang po yung address ng destination. Wala yatang tao dyan eh. Bira naman oh. Sir Atoy, may sunog! Uy, sira ulo ka ba? Baka sakaling lumabas kapag tungkol sa sunog yung sinigaw ko. Oh, ayan. Nagbukas ng gate. Effective ba? Masubukan nga. Oh, ayos di ba? Sino kaya? Teka, ikaw yung kaninang 2:00, di ba? Opo, ako nga po yun. Bumalik lang po ako kasi hirap na po akong hanapin kung saan ko ihahatid yung parcel ninyo eh. Baka po pwedeng pakibigyan ako ng mas malinaw na address. Oo nga. Pasensya na ha. Nakakalimutan kong gawing detalyado. Pumasok na muna kayo. Mukhang malayo pa yung binyahin nyo ha. Nako, nakaabala pa ako. Halika, pasok kayo. Hindi na kami nagpabebe pa ni Onad. Matapos kong kunin ang parcel na kahon na mas malaki lang ng kaunti sa box ng Zesto, agad na rin kaming pumasok sa loob. Pinaupo kami na matanda sa sofa niya na kapag pinagpag mo, parang magkakaroon ng usok. Pasensya na kayo ha. Hindi kasi ako nakapaglinis eh. Wala na akong mahahandang pagkain ha. Pinapasok ko lang kayo kasi mahahamugan kayo sa labas. At baka mabati kasi kayo sa labas. Ho? Ano pong mabati? Baka mapansin kayo ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Nagkatinginan kaming dalawa ni Onad sa sinabing yun na matanda. Nakaramdam ako ng kaunting kaba. Hindi naman sa paniwalain ako ng mga ganoong kwento. Nagdududa pa rin ako sa existence ng mga gaya nila. Sadyang minsan, natatakot lang talaga ako. Nako, biro lang naman. Alam nyo naman na pandemic ngayon, hindi ba? Dito kahit sa liblib, may pumapasyal na mga taga-munisipyo eh. Nag-i-inspeksyon sila kung may mga lumalabag sa batas. Buti nga kayo, naka-face mask eh. Ako wala.
Pero ba't may naman akong sakit? Sir Atoy, pwede niyo po bang ibigay sa akin yung kompleto at detalyadong address? Para maihatid ko na po ito. Ang nakalagay lang po kasi sa address Kamachili Street, dating Lungga, kaliwa. Hindi wala pong numero man lang ng bahay Kasi naman, luba na ang mga address doon. Pero pakinig ka. Sasabihin ko sa iyo ng detalyado. Mula sa kalsada sa labas, bumiyahe ka. Tapos, kapag nadaanan mo na yung puno ng akasya, lumiko ka ron sa kaliwa nun. Kaliwa? Nadaanan ko na yung puno ng akasya pero wala naman po akong nakikitang daan na pakaliwa. Ay nako, bagito ka pa pala sa mga daan Mukha lang walang daan doon. Pero kapag lumapit ka sa likuran ng akasya, may makikita kang maliit na daan doon. Papasok ka doon. Tapos, diretso na yon. Mapupunta ka na sa Kamachili Street. Tapos yung pangalan ng baryo, dating Lungga. Kaya kaliwa ang nakalagay kasi nga nasa kaliwa ang puno ng akasya na kung saan naroroon din yung daan. Yun naman pala O doon lang pala yun Ilang beses ko na rin nadadaanan yun. Hindi ko lang alam na meron palang papasok doon. May komunidad doon. Nandun ang dapat pagdalhan yan. Ingatan nyo yung parcel ha. Babasagin yan. Para kasi sa asawa ko yan. Ang ibig ko sabihin dati kong asawa. Hiwalay na kami. Pero kaarawan niya kasi ngayon Ipapadala ko lang kahit late na yung regalo. Huwag niyong bubuksan ha. Para lang talaga yan sa asawa ko. Hindi po. Hindi naman po namin pinakikialaman ng mga parcel sige na po. Aalis na po kami. At magagabi na rin kasi. Sige. Ingat kayo. Yung face mask nyo ha. Huwag nyo kakalimutan kapag nagtanggal ng helmet. Ang hirap nga Naka-helmet na, naka-face mask pa. Hirap huminga. Ay ganon talaga. Kaysa naman magka-COVID ka. Hindi na kami nagtagal doon, Kaabanong. Bumiyahin na rin kami agad ni Onad. Nagpasama pa rin ako sa kanya dahil hindi ako komportable sa pupuntahan namin. Makalipas lang ang ilang sandali, tumigil na kami sa harapan ng punong akasya. Pumunta kami sa likod nito. Pagtutok namin ng ilaw, meron nga kaming nakitang parang maliit na iskinita doon. Sa kasamaan palad, masikip yun. Kaya ang ginawa namin, pinagtatatanggal namin ng mga nakaharang na sanga. Pinilit naming ipasok ang motor namin sa pangamba na baka biglang may magnakaw nito. Ay, bad trip! Hassle! Ganyan talaga. Kesa naman iwan natin to sa gilid ng kalsada. Sa susunod, hindi na kita sasamahan sa mga ganito ha. Bahala ka na dyan. Dapat nagre-relax na ako sa bahay Pero nandito ko na kasi Pero nandito ka kasi hindi mo ako matitiis. Kasi ayaw ko magkaroon ng bad image sa hire natin. Tara na, para matapos na to at makapanood ka na rin ng Bolt. Uy, ang Bolt, anime yun Ay, anime pala. Oh, face mask mo. Pinandar na rin namin ang motor namin. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Napatigil na kami dahil may nakaharang na troso sa daraanan namin. Wala kaming choice kung hindi ang iwan ng motor namin doon. Kampante naman kami na hindi yun mananakaw kasi wala namang ibang tao. Isa pa, nasa amin din naman ang susi. Hindi naman siguro nila bubuhatin tong motor natin, no? Tigas naman ang mukha nila kapag ginawa nila yun. Bilisan na lang natin. Padilim na sa paligid Bitbit ang kahon, naglakad kami ni Onad. Buti na lang may ilaw ang cellphone namin kahit na papaano. Nakikita naman namin ang aming nilalakaran. Literal naggubat ang kinalalagyan namin. Medyo kine-question na rin namin ang sinabi ni Mang Atoy na may lugar doon. Kasi 5 minuto na kaming naglalakad, wala naman kaming makita. Napapakamot na kami pareho sa ulo noon. Ramdam ko na rin ang inis sa akin ni Onad. Napaka-hassle pre. Sobra. Wala naman yata dito Diyos ko naman Kalma lang pre. Kalma ha.
Puso mo, no? Kalma ang putik. Inabala mo ang pagpapahinga ko eh. Babawi naman ako sa'yo eh. Malapit na sahod, di ba? Akong bahala. Aba, dapat lang. Nakaka-stress kaya tong pinasok mo. Sa susunod babasahin mo muna yung address bago mo i-accept. Kultukan kita dyan eh. Una, huwag ka nang umiyak. Sa aming pagpapatuloy, Kabanong, napalayo na kami ng tuluyan sa aming pinanggalingan. Kinakabahan na rin ako noon kasi hindi ko na matandaan ang daan pabalik. Nagpapanggap na lang ako na alam ko para hindi na mas lalong mabana si Onad. Hindi nagtagal, meron na kaming natanaw na liwanag. Para kaming nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sa wakas, nakita na rin namin. Namura na lang namin si Mang Atoy. Hindi kasi namin inakala na mula sa Akasya, ganun pa kalayo ang kailangan naming lakarin. Sa wakas, pambirang life to. Napakalayo ng dating lungga na to. Para akong lalagnatin sa sakit ng paa ko eh. Di ka pwedeng lagnatin, buwang. Baka nakakalimutan mo, pandemic ngayon. Kapag nilagnat ka, pwede ka nang dalhin sa facility area at ipa-isolate. Ay, oo nga pala no. Visit na pandemic to. Mabahin ka lang, suspect ka na eh. Bilisan na lang natin para matapos na to. Nagmamadali kaming naglakad. Pero bago namin marating ang lugar na nakikita namin, napatigil kami nang meron kaming marinig na kakaibang tunog. Nanatili lang kaming nakatayo. Nakikiramdam, pinakikinggan namin ng maigi kung ano yon. Parang tunog ng isang mabanghis na hayop. O parang katunog niya yung maliit na T-Rex sa mga Hollywood movie. Hinila ko si Onad papunta sa gilid. Napalunok ako ng laway nang dumaloy na rin ang kaba sa sistema ko. Ano yung pre? Ano yung naririnig natin? Huwag ka munang mag-ingay. Parang parang halimaw. Halimaw ang putik. Baka dinosaur lang. Tanga ka ba? Paano magkakaroon ng dinosaur sa panahon natin eh? Matagal na silang extinct. Malay mo naman. Hindi lang natin alam na meron pang dinosaur dito, di ba? Ay naku, tumigil ka na nga. Walang ganon. Tingin ko, halimaw tong naririnig natin. Pagsilip namin, nakita namin ang grupo ng ilang kalalakihan na may dalang mga malalakas na gasera. Kaya naman, maliwanag naming nakita ang mga itsura nila. Mahaba ang tenga ng mga yon. Kulubot ang muka. At ang isa sa kanila, ang mas nakakatakot ang itsura. Literal na halimaw. Bilugan ng mga mata. Parang kasing laki ng ilalim ng baso ang hugis ng mata niya. Nakalabas din ng malalaking pangil. Sa mga sandaling yon, Kabanong, naramdaman ko na ang pagtindigan ng mga balahibo. Bigla rin akong pinagpawisan ng malamig. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, meron kaming natuklasan na hindi naman dapat. Habang nakatago kami, hinawakan ko na ang bibig ni Onad para hindi siya makalika ng kahit na anong ingay. Hinintay muna namin sila makalagpas. Hindi normal ang bilis ng tibok ng puso namin. Nang makita naming nilagpasan na nila kami, marahang kaming naglakad paalis. Pero sa kasamaang palad, biglang tumunog ang alarm ng cellphone ni Onad. Potik, oras na kasi ng nood ko ngayon eh. Wisit ka! Narinig na nila tayo! Oh! Dahil meron akong bitbit na parcel, naunahan ako ni Onad sa pagtakbo. Pagtingin ko sa mga kakaibang nilalang, napansin kong pabalik na sila kung saan kami umalis. Malalaking hakbang na ang ginawa ko. Hanggang sa tuluyan ko na rin naabutan si Onad. Hingal na hingal kami nang makalabas kami ng kagubatan. Hindi na namin alam kung saan parte na yon. Basta nasa kalsada na kami. Bilisan mo! Open area na tayo kaya madali nila tayo makikita. Visit kasi. Pa-alarm pa eh. Hindi ko naman alam na darating tayo sa ganitong sitwasyon, no? Habang tumatakbo kami at naghahanap ng mapagtataguan, hindi namin maiwasang hindi magsisihan. Mga ilang sandali lang, meron na kaming nakitang lumang waiting shed sa gilid ng daan. Sira-sira na ang waiting shed na yon, pero pumasok kami roon para magtago sa mga nakatambak na kahoy. Kahit na malamok, ay isiniksik namin ang sarili namin doon.
Subukan mo lang makagawa-gawa na naman ng ingay. Kukurting ko yung itlog mo. Kahit ang paghinga ay hininaan naming huwag kaming marinig ng mga halimaw na mahabol sa amin. Maya-maya pa, naramdaman na naming nasa paligid na sila. Narinig pa namin ang sinabi ng isa na hanapin kami, na hindi raw pwedeng malaman ng iba ang tungkol sa kanila. Bago sila umalis, biglang may kumagat na langgam sa singit ko. Gusto kong sumigaw nung oras na yun, Kabanong, pero pinigilan ko ang sarili ko na huwag kaming mahuli ng mga halimaw. Nang makalis na sila, hindi pa rin ako sumisigaw. Sa halip, nagubad agad ako ng pantalong ko. Uy! May kumagat na langgam sa singit ko eh. Wala na ba sila? Wala na. Yan kasi. Hugas ng hugas din kasi ng singit. May time, no? Puro libig na yan eh. Para akong mangisay-ngisay ng mga oras na yung, Kabanong, hinubad ko pati brief ko at saka pinagpagan. Maya-maya lang ay nawala na rin ang mga langgam. Nakailang ulit akong napamura noon. Sa dami kasi ng pwedeng kagatin, singit at itlog ko pa. Lumabas na kami sa pinagtataguan namin. Naglakad-lakad na kami sa gilid ng kalsada sa pagbabaka sakali na merong dumaan at makahingi kami ng tulong. Makalipas lang ang halos 20 minutos na paglalakad sa hindi tiyak na direksyon, isang sasakyan ang natanong naming paparating. Nabuhayan kami ng loob. Para sa amin, ang liwanag na nagmumula roon ay isang malaking pag-asa. Hindi ko na rin naisip ang parsel na dapat kong ihatid. Ang mahalaga na lang sa akin, makauwi at makaligtas. Wala kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Hinarang namin ang sasakyan. Huminto rin naman yung kaagad. 2 tao ang lumabas mula roon. Isang lalaki na halos kasing idaran lang namin at isa pang hindi naman katandaan. Sa palagay ko, nasa 50 plus ang edad niya. Tindig pa lang niya, alam na naming hindi sila basta-basta. Kahit nasa sibilyan, pakiramdam ko ay may posisyon sila. Diyos ko, buti naman. Salamat at may tutulong na rin sa atin. Maraming salamat sa inyo mga pre. Pwede niyo ba kaming tulungan? May humabol kasi sa amin eh. Ilapag niyo ang bagay na yan at itaas niyo ang mga kamay niyo. Nagulat kami nang bigla silang bumunot ng baril. Tinutukan nila kami. Nagkatinginan pa kami ni Onad. Parang naghihintayan kami kung susundin ba namin ang sinasabi nila. Hindi ba kayo nakakarinig? Ang sabi ni Sir Peting, itaas niyo kamay niyo. Teka, ano bang meron? Bakit niyo kami tinututukan ng baril? Kung hindi niyo susundin ang sinasabi ko, pasensyahan tayo. Ano po kasi kasalanan namin? Sino ba kayo? Mga pulis ba kayo? Ano ba kayo ha? Itaas niyo ang kamay ninyo. Ito na nga ho. Pambihira naman no. Kasama ba itataas yung paa? Huwag kang piloso po Patatamaan ka sa akin. Ito na. Init ng ulo. Ayan na. Nakataas ng kamay namin. Ngayon, magpakilala naman kayo. Sino ba kayo at bakit niyo ito ginagawa? Dapa! Ko? Dapa pa kayo! Tiga, kanina taas ng kamay, ngayon dapa. Ano pa talaga kasalanan namin? Meron kaming iniimbestigahan na kaso tungkol sa miyembro ng sindikato na gumagala-gala sa area na to. Ang 2 miyembro na yon ay naghahatid ng organs para gamitin ng mga mayayamang may sakit. Kaya namin kayo hinuhuli ay dahil lahat na katangian ng 2 sindikato tumutugma sa inyo. Kalbo yung isa, kulot naman yung isa. Nasa 5'6" ang taas mo. Ito naman nasa 5'8". Moreno at tisoy. Higit sa lahat, mga nagpapanggap na delivery rider para hindi gaanong halata ang pinagsasabi mo. Hindi kami sindikato. Kung ayaw niyong maniwala, pwede niyo kaming i-verify sa company namin. Oo nga, hindi kami sindikato. Hindi kami masasamang tao, no? Nagkataon lang na naligaw na kami. Kasi yung lugar na pagdadalan sana namin ng parcel ayan nasa liblib na. Sa camp na kayo magpaliwanag. Dapa! Bilisan niyo! Dapa! Persahan nila kaming pinadapa para lagyan ng posas. Wala na kaming nagawa kundi hayaan na lang sila. Kaysa naman mabaril nila kami, pinasok nila kami sa sasakyan. Kinabit kaagad ng lalaki ang manibela at bumiyahe kami pabalik sa kung saan man sila nanggaling. Uy! Yung motor namin naiwan doon!
Baka makuha na yun. Pambira naman, oh. Hindi ko pa tapos sulugan yun eh. Kapag talaga napatunayan namin na wala kaming ginagawa masama, kakasuhan namin kayo. Illegal detection yung ginagawa nyo. Nag-aaral ka ba ng batas? Illegal detection ang pinagsasasabi mo. Illegal detention. Yun ang sinasabi niya. Kapag nakarating na tayo sa pupuntahan natin, saka nyo depensa ng sarili ninyo. Hindi nyo nga mapakilala na maayos ang sarili nyo eh. Paano kami maniniwala na investigador kayo o alagad kayo ng batas? Aber, hindi kami maglalabas ng pagkakakilanlan sa inyo hanggat hindi ba kumpirmadong inosente kayo. Pero malabong inosente kayo. Dahil lahat ng description ng 2 miyembro ng sindikato ay sumasakto sa inyo. Ilang beses ba namin sasabihin, hindi nga kami sindikato. Patingin nga ng company ID nyo. Company ID? O di ba? Wala kayong mapakita. Nasa compartment ng motor namin ang wallet namin na pinaglalagyan ng ID. Contact number ng company ninyo. Tatawagin namin sila para mamaya sa verification. Nagkatinginan kami ni Onad. Pareho naming hindi kabisado ang numero na pinagtatrabahuan namin. At yun ang isa sa pinagsisisihan namin. Bossy, wala rin kayo masabing numero. Kaya paano nyo kami makukumbinsi na mga pangkaraniwang tao lang kayo at hindi kayo parte ng isang sindikato? Ang kulit nyo. Hindi nga kami sindikato, hindi sapat ang sabi-sabi. Hindi pwedeng gawing ebidensya ang salita. Kung sa korte, wala na kaagad kayong laban. Kaya manahimik na nga muna kayo. Sa kampo tayo magtutuos. Patunayan niyong wala kayong ginagawang masama. At kapag napatunayan namin na totoo ang paratang namin, alam niyo na kung saan kayo pupulutin. Makapagsalita naman kayo, parang alam niyo yung katauhan namin ah. Kayo nga sinasabi niyong investigador kayo pero kayo ang numero 1 hindi sumusunod sa kautusan ng gobyerno. Pandemic ngayon, di ba? May COVID. Pero bakit wala kayong face mask? Oo nga. Kanina nung hinuli niyo kami, naka-face mask kami. Hindi ba kayo tatahimik? Natamimik kaming dalawa nang sumigaw na ang matandang lalaki. Sa mga sumunod pang sandali ay natameme na rin kami. Naramdaman na kasi namin parang naiinis na sila sa amin. Hindi rin naman kami makampante na totoong alagad sila ng batas. Dahil kung sakaling hindi at ininis namin sila, baka tuluyan nila kaming patayin. Makalipas ang halos 10 minuto, napansin namin pumasok na kami sa isang kwarto. Napapalibutan din ng mga puno ang lugar na yun. Kagubatan din ang paligid. Tumigil kami sa isang kubo na may kalakihan. Meron lang isang lalaki na naghihintay doon. Agad naman nila kaming pinaupo sa mahabang upuan. Wala silang sinayang na pagkakataon. Sinimulan kagad nila ang pagtatanong. Ngayon, sagutin nyo ang mga itatanong namin sa inyo. Kapag maayos ang sagot nyo, baka maniwala kami na hindi kayo parte ng sindikatong hinahanap namin. Unang tanong, sino ang boss nyo? Pre, ano nga bang pangalan ng boss natin? Boss namin si Sir Ronaldo. Ronaldo ano? Hindi namin alam ang last name niya. Kasi masyado siyang pribado sa buhay. Basta Ronaldo, siya ang boss ng company na pinapasukan namin. At sa tingin nyo, maniniwala kami? Paano kami makukumbinsi na mga normal na delivery rider lang kayo? Boss nyo, hindi nyo kilala. Kahit contact number ng company, wala kayo. Wala rin naman kayong mapakitang ID. Sinabi na nga namin sa inyo kanina kung bakit At sinabi na rin ni Onad na yung boss namin, pribadong tao. Yung nakakausap lang namin, yung manager namin. Si Ma'am Lisel Mongamumog. Kung gusto nyo, tingnan nyo sa social media. Search nyo pangalan ng manager namin para maniwala kayo. Walang data sa gubat. Kaya nakadepende lang ang paniniwala namin sa mga isasagot nyo. Ngayon, sino ang boss nyo? Ay, ang kulit mo naman. Ronaldo nga ang pangalan. Binanggit ko na ang pangalan ng company namin. Alam nila ang kumpanyang yun, pero hindi pa rin sila kumbinsido na doon talaga kami nagtatrabaho. May pinakita sila sa amin parcel. Pinabasa sa amin, description yun ng 2 sindikato na pinaghahanap nila. At tutungang saktong-sakto sa amin. Kaya naman, sa mga nakalipas na minuto, mas lalo kaming nahirapan na kumbinsihin sila. Kalating oras na tayo nag-uusap. Pero wala kayong sinasagot na matino. Naubos na pasensya ko, ha?
Di buksan nyo na lang yung parcel na yan para makasiguro kayo na wala kaming dinideliver na illegal. Sabi ni Sir Atoy kanina, ang laman daw niyan regalo niya sa dati niyang asawa. Sino naman ang Atoy na yan? Kay Sir Atoy ko na pick up yung parcel na yan. Kung gusto nyo, tingnan nyo yung cellphone ko. Nandun yung number niya, tawagan nyo. Tignan nyo na. Kanina ko pa kinakalikot tong cellphone nung isa. Wala naman ako makita ang number ng kumpanya nila. Pati man lang boss wala. Bagong bili ko lang yung phone ko Sus, magdaday lang ka pa. Yung akin ang tingnan mo, meron ako number ni Ma'am Lisel dyan. Nandyan din yung number ni Sir Atoy, tawagan nyo. Useless din, wala nga signal dito. Di humanap kayo ng signal. Ang bihira naman Alagad ba talaga kayo ng batas? Gumawa kayo ng paraan. Alvin, umalis ka ngayon. Humanap ka ng matinong signal. Tawagan mo yung mga numerong nandyan. Bumalik ka kagad kapag may nakausap ka na sa mga numerong nakasave dyan. Yan, ganyan. Kailangan pang sabihan O sige, babalik kagad ako ha. Kinuha ng lalaki ang motorsiklong nakaparada sa gilid. Ang naiwan na lang doon ay kaming apat. Kaharap namin yung tinatawag nilang Sir Peting at yung isa naman ay hindi namin alam ang pangalan. 5 minuto matapos ang pag-alis ng isa, binalikan kami ni Sir Peting. Habang kami nangangarap pa rin makakawala sa pagkakagapos. Ano? Wala pa rin bang update? Wala pang 10 minutong nakakalis si Alvin. Maghintay kayo. Hindi ko rin naman masasagot ang tawag niya dahil walang signal dito. Kaya manahimik kayo. Kasi malapit na ako mapikon. Buksan mo na lang yung parcel na yan na magkaalaman na. Bubuksan na sana niya pero ang sabi ng kasama niya mas mainam na kami raw ang pagbukasin. Baka raw kasi bomba ang laman nun. Pumayag si Sir Piting. Pinakawalan niya ako. Ako ang inutusan niyang mag-unbox ng parcel. Nakatutok ang baril sa likuran ko para hindi ko tangkaing tumakas. Sige, bilisan mo. Ay, pambihira naman Sinasabi na kasing hindi to bombe. Bilisan mo na. Unti-unti kong tinanggal ang balot ng parcel. Hindi nagtagal, nakita ko na rin ang nasa loob. Isa itong salamin na hugis kahon din. Para siyang maliit na aquarium nung una. Naisip ko na baka bulaklak ang nasa loob noon. Kasi ang sabi nga ni Sir Atoy, regalo niya yon sa dati niyang asawa. Pero nang matanggal ko na ang lahat ng balot, napatigil ako. Agad na dumaloy ang kilabot sa buong sistema ko. Kinabahan, pinagpawisan na naman ng malamig. Hoy, ano yan? Ipakita mo. Pre, anong problema? Bomba ba yan? Ilang minuto na lang ba bago sumabog? Ano sabi yan Ipakita mo sabi rito. Hindi ako makapagsalita, Kabanong. Isang fetus ang nasa loob ng kwadradong salamin na yon. Marahan namang lumapit si Sir Peting. Tinutukan niya ng ilaw yon. Nanlaki rin ang mga mata ng 2 investigador. Fetus? Fetus yan Hindi, wala akong... Sinasabi ko na nga ba Hindi lang organs ang dinideliver ninyo. Wala kayong awa sa fetus na yan. Tinuldukan nyo ang kapalaran niya para lang sa pagiging immoral ninyo. Hindi, wala akong kinalaman dyan. Nag-pick up lang naman ako ng item. Wala akong alam dyan. Hindi ko yan nakita sa loob kanina. Panimig ka! Wala na kayong dapat na ipaliwanag. Ngayon, kumpirmado na kayo ay miyembro ng mga sindikatong hinahanap namin. Nang makita kong papalapit na sila sa akin, gumawa ako ng isang desisyon. Alam kong hindi ipuputok sa akin ng matandang lalaki ang hawak niyang baril dahil alam ko kailangan niya kami ng buhay. Marahan akong umupo at dumakot ng lupa. Isinaboy ko yon sa kanila. Nang mapuwing ang 2 investigador, ay dali-dali akong tumakbo paalis. Hoy Reggie! Huwag mo akong iwan dito! Bantay mo to kasama niya. Hahabulin ko siya. Sa mga puntong yon, nagawa ko kagad makatakbo ng malayo. Pero biglang bumalik sa isip ko na kasama ko pala si Onad. Kaya kahit gusto ko na makatakas, naisipan kong bumalik. Pero ibang daan ang tinahak ko. Umikot ako pabalik para hindi ako makita ni Sir Peting. At ilang sandali lang, tagumpay naman akong nakabalik sa tinatawag nilang kampo. Nakita kong binabantayan ng isang lalaki si Onad. Tumingin-tingin ako sa paligid.
Naganap ako ng tamang pagkakataon. Marahan akong lumapit. Kahit na may hawak na baril ang lalaking yon, hindi ako natinag. Tumakbo ko ng mabilis papunta sa likuran niya. Nang makalapit ako, ay agad ko siyang binangga. Pareho kaming natumba. Pumaibabaw ako sa kanya. Dahil mas malaki ako sa kanya, hindi niya ako maitulak paalis. Hinawakan ko ang kamay niya. Nakipag-agawan ako sa baril niya. Pero kahit na ganon, hindi ko yun maagaw. Talagang trained siya sa ganoong sitwasyon. Kaya ang ginawa ko, binudburan ko na lang ulit ng lupa ang mga mata niya. Pre, bilis! Baka makabalik na yung isa! Mabilis akong bumangon. Kinuha ko ang kahoy sa gilid at pinalo ang kamay ng lalaki. Nabitiwan niya ang baril. At dahil hindi naman talaga ako gumagamit noon, dinampot ko lang yon para itapon sa gilid. Pinuntahan ko kagad si Onad. Tinanggal ko ang gapos niya. At habang hindi pa nakakakita na maayos ang lalaki, nilisan na rin namin ang lugar na yon. Tumakbo kami ng mabilis para kaming maubusan ng lupa sa ginawa namin. Pansamantala naming nakalimutan ang engkwentro namin sa mga halimaw. Ang tanging nasa isip namin ay makalayo roon. Parang mas natakot pa kami sa baril kaysa sa pangil ng mga nilalang. Uy, wait lang! Pahinga tayo! Nakalayo na naman tayo eh! Baka maabutan nila tayo rito eh. Malayo na nga tayo! Pahinga muna tayo kasi hinihingal na ako eh! Naupo na muna kami sa ilalim ng punong mangga. Hindi pa rin nawawala ang kaba na nararamdaman namin. Makalipas ang 5 minuto, nilisan na rin namin ang lugar na yon. Pero sa pagkakataong yon, ay naglalakad na lang kami. Kabanong isang malaking katanungan para sa akin ang laman ng parsel. Kahit ako din naman, nakaramdam ako ng awa sa fetus na naroon. Ang hindi ko maintindihan, bakit magpapadala ng ganoon ang matandang pinagmula ng parsel? Baka naman hindi rin alam ng pinagkunan mo ng parcel na gano'n ang laman. Di ba kasi merong na-order din sa online? Yung nakabox na tapos may lamang bulaklak. Baka pagkakuha niya nun, rekta, pinadala niya na kaagad sa'yo. Hindi. Imposibleng hindi niya nakita yung gano'n ang laman. Nung binigay niya sa akin yun, nakabalot lang yun ng pangkaraniwang karton eh. Tapos, tinulungan ko na lang siyang lagyan ng bubble wrap. Hindi kaya yung matandang yun talaga ang miyembro ng sindikato? At yung pagdadala natin ng parcel, dun din naglulungga yung mga sindikato. Kasi isipin mo liblib yun. So hindi posible na merong magkutang masasamang tao ron. Kung sa bagay, may punto ka naman. Pero ang tanong dito, paano natin ipapaintindi ang naiisip mo doon sa mga investigador? Yun nga eh. Nataranta rin kasi ako kanina pagkakita ko ng laman. Unang pumasok sa isipan ko, tumakbo na kaagad eh. Kasi natakot ako na baka sila na mismo ang magtumba sa atin. Kahit na hindi naman natin alam na yun ang laman. Baka hindi nga tayo mamatay sa COVID, mamatay naman tayo sa baril. Ang mahalaga ngayon, natakasan natin sila. Ay naku Diyos ko, ang dami kaagad nangyari kanina. Ang tinakasan natin mga halimaw, ngayon mga investigador. Bakit ba tayo yung tumatakas wala naman tayong ginagawa masama? Pasensya na talaga pre Dapat talaga nanonood ka na ng bold ngayon eh. Pero nandito ka, nai-stress at nalagay sa alanganin ng buhay. Anime nga ang pinapanood ko pre, hindi bold. Para kang tanga. Pero wala na tayong magagawa. Nandito na to eh. Wala rin namang mangyayari kung aawayin kita. Ang isipin na lang natin, paano tayo makakalabas sa gubat na ito? Makalipas ang ilang sandali, nakita na rin namin ang kalsada. Pero dahil wala namang dumaraang sasakyan, hindi pa rin buo ang pag-asa namin. Tumagal kami ng halos 1 oras sa paglalakad. Masakit na ang paa namin, pero walang dumaraan para tulungan kami. Hindi na rin namin alam kung saan parte na rin yun. Hindi na rin kasi kami pamilyar sa daan na yun. Mga ilang sandali pa, napahinto kami sa paglalakad nang may matanaw na kami na grupo ng mga taong naglalakad sa gilid ng daan. Nung una, inakala namin na mga normal na tao lang sila. Lalapit na sana kami pero meron kaming narinig na kakaibang tunog.
Tunog na nagpabalik na naman ang kilabot sa amin. Pambira naman, sumasabay pa tong mga to. Pre, bo, kayo yung mga halimaw. Sa sobrang taranta namin, hindi na namin namalaya na bumalik lang pala kami sa loob ng gubat. Para kami mga pusang nagpulasan. Pre, bilisan mo! Mga halimaw ba talaga yun? Baka may mga face mask lang sila. Diyos ko naman hindi na mahalaga yun. Narinig mo naman siguro yung nilabas nilang tunog. Makailang beses na kaming nadapa. Saksi ang mga puno kung papaano kami masubsob at sa bawat pagbangon namin, tila hindi na namin nararamdaman ang mga sugat namin sa tuhod at binti. Yun ang nagagawa ng pagiging desperado na mabuhay at makaligtas. Nagawa namin makatakbo ng malayo, pero hindi kami nagpakampante na tuluyan na namin silang naiwan. Habang nasa gubat kami, pakiramdam namin walang ligtas na sandali. Ito, Pamalo, mas maganda nang may hawak tayo para sakaling maabutan tayo. May panlaban tayo. Ubra ba tong kahoy na ito? Mukhang mababangis sa mga yun eh. Tingin mo, ano kaya sila? Anong nilalang kaya yung mga lalaking yun? Kanina ko pa nga ito iniisip eh. Tingin ko, mga aswang sila. Nung nakaraan ayaw mong manood ng horror movie kasi ayaw mong maniwala sa aswang. Tapos ngayon, yan ang naisip mo? Aswang lang naman ang pinakamalapit na pwedeng ikumpara sa kanila eh. Kung aswang pala sila, di tara na. Maglakad na tayo ulit. Kailangan natin makahanap ng ibang daan palayo rito. Maglalakad na sana kami ulit, pero bigla na lang may matigas na bagay na pumalo sa bandang bato ko. Kasunod nito'y agad akong bumagsak sa lapag. Hindi ko na rin alam ang sumunod na nangyari. Basta nagising na lang ako na sinasampal-sampal na ako ng isang matandang lalaki. Ay, akala nyo siguro matatakasan nyo kami Nagulat ako nang sila naman ang kaharap namin. Naibalik nila kami sa kampo nila. Muntikan pa akong suntukin ng lalaking kasama niya pero pinigilan lang siya ni Sir Peting. Ha? Kayo na naman? Maya-maya lang may darating na rito para kunin kayo. Masyado nyo kaming pinahirapan. Nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Hindi kami miyembro ng sindikato. Yung pinagkunan ko ng parcel, baka siya. Baka siya ang miyembro. Kasi sa kanya galing yung parcel na yun eh. Saka ka na magturo kapag nasa Maynila ka na. Doon, pakakantahin ka nila ng walang tugtog. Dapat nasa tono ka. Kasi kung hindi, yung magkabilaan yung tuhod, padudurog yan gamit ang maso. Sinasabi niyo bang ito-torture niyo kami? Wala naman kaming ginagawa masama. Nagtatrabaho lang kami ng maayos. Hindi maayos ang trabaho ninyo. Kasi kung maayos yon, hindi namin kayo mahuhuli. Hindi tama to eh. Kailangan nyo kami paniwalaan. May humahabol din sa amin. Mamamatay kami rito at baka pati kayo. Anong kalokohan na naman niyang pinagsasasabi mo? Hindi to kalokohan. Totoong may humahabol sa amin. Nung nakita nyo kami sa kalsada kanina, may mga halimaw na nakasunod sa amin. Kanina rin, sila rin yung nakabuntot sa amin. Halimaw? Sir, kailangan nating umalis dito. Hindi na tayo dapat magtagal dito, hindi na ligtas. Hinahabol nila kami. At kapag natuntun nila kami rito, sama-sama tayo rito mapapahamak. Aba, gumagawa ka pa ng kwento Mga aswang! Ano? Mga aswang! Yun yung hinala namin na humahabol sa amin na halimaw. Sa banas ng lalaking kasama ni Sir Piting, bumunot na ito ng baril at tinutukan si Onad. Hindi ito naniwala sa aswang. Sa halip, mas naniwala pa itong mas mainam kung papatayin nila ang isa sa amin para malang makaganti sa pagpapahirap daw na dinanas nila. Ayon kasi kay Sir Piting, kung saan sa ang gubot nila kami hinanap. Kasi ang totoo, hindi naman talaga kami ang dapat na nahanap nila. Buddy, ibaba mo yan. Hindi natin pwedeng patayin ang kahit na isa sa kanila. Kailangan natin ng mga impormasyon na hawak nila. Parang walang balak makinig ang lalaking yon. Kinakabahan na ako para kay Onad. Nang makita kong nakadampi na ang daliri nito sa gatilyo ng baril, kahit si Sir Piting ay hindi rin makalapit. Para kasing kapag humakbang pa siya ng kaunti, may buhay na mawawala. Buddy naman,
Sabi ko sa iyo, hindi emosyon ang pinapairal sa ganito, ha? Saka ka na bumawi kapag nadala na natin to sa Maynila. Anlibugbog ka pa sa kanila kung gusto mo. Huwag niyo sila saktan! Napatingin kaming lahat nang biglang dumating ang isa pa nilang kasama. Dali-dali itong lumapit sa amin at inalis ang pagkakatutok ng baril kay Onad. Nagtataka naman si Sir Piting kung bakit. Bakit, Alvin? Anong nalaman mo sa mga ito? Hindi nga sila miyembro ng sindikato. Natawagan ko ang numero ng manager nila. Nagkausap kami. Ganda nga ng boses ng babae. Ang sabi niya, itong isa, matagal na raw sa trabaho. Itong isa naman, bago pa lang. Nakausap ko rin kanina yung boss nila. Binigay sa akin ng manager ng number. Kinumpirma na itong dalawang ito, nagtatrabaho sa kanila. Nasa list daw itong dalawang ito. Imposible. Yung laman ng parcel nila, fetus. Isang sanggol na nagsisimula pa lang mabuo. Paano hindi miyembro ng sindikato mga ito? Kagaya nga ho ng sinabi ko sa inyo kanina, wala akong alam kung anong laman ng parcel. Nautusan lang akong dalhin yun. Mas lalo naman akong walang alam kasi sinama lang ako niyan. Tinulungan ko lang yan si Reggie. Nahanapin yung destinasyon kasi bago pa lang siya sa trabaho. Mga sir, maniwala po kayo. Hindi talaga kami masasamang tao. Yung pinagmula ng parcel, alam niyo kung saan? Oo, alam ko pa. At kung pakakawalan nyo kami, pwede naman naming ituro eh. Matandang lalaki nakatira doon. Ato yung pagpapakilala niya sa akin. Siya, baka siya ang miyembro ng sindikato. Sir, bakit kaya hindi natin i-check yung sinasabi nila? Paano tayo makakasiguro na totoo sinasabi ng manager at boss nila? Kaya nga ako natagalan kasi nagpunta pa ako sa sentro. Tumawag ako sa mga tropa. Pinacheck ko yung dalawang to. Wala silang criminal records. Kahit sa trabaho nila, malinis ang record nila. Sir, baka nagkamali tayo. O di ba? Tama kami. Nagkamali talaga kayo. Pwede namin kayong kasuhan sa ginawa nyo eh. Illegal detection. Pre, illegal detention nga yun. Basta, kinuha nyo kami ng basta-basta lang. Pinusasan, tinutukan ng baril ng ilang ulit. Kidnapping din tong ginagawa nyo. Patong-patong na kaso ang pwede namin isampa sa inyo. Alam nyo naman siguro yun kasi mga alagad kayo ng batas eh. At idagdag ko lang physical injury din. Pinukpok nyo kami ng baril sa batok eh. May bukol kami oh. Napabuntong hininga na lang si Sir Piting. Baka sa mukha niya ang pagkakadismaya. Maya-maya lang ay pinakawala na rin niya kami. Yung lalaking gigil na gigil kay Onad ay hindi na makatingin ng maayos sa amin. Humihingi ako ng... Uy, ito na nga ba sinasabi ko eh. Ano yon? Ayaw niyong maniwala kanina, di ba? Ayan, natuntunan nila kami at madadamay kayo. Yung mga aswang. Totoo sinasabi namin na may mga halimaw na sumusunod sa amin. Ayan na sila. Sir, sila yata yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na nakita ko sa gubat eh. So totoo pala talaga sinasabi mo, Alvin. Kanya-kanya na silang bunot ng baril. Nakikiramdam lang kami sa paligid. Pero ang totoo, dumadaloy na naman ang kaba sa sistema namin. Napapamura na lang ako sa mga nangyayari. Hindi ko kasi inaasahan na sa matinong paghahanap buhay ko, makakaranas ako ng malapelikulang kaganapan. Ang gusto ko lang naman ay madala ang parcel na pinapahatid sa akin, pero may nakaengkwentro pa kaming hindi pangkaraniwang nilalang. Naglabasa ng mga halimaw sa gilid. Bago pa sila makalapit, pinagbababaril na sila ng 3 investigador. Mabibilis na umilag ang mga nilalang. Napansin naming marami sila, at kapag hindi kami umalis doon, siguradong doon na rin kami matatapos. Sa sasakyan! Pasok! Dali! Dali-dali kaming tumakbo papunta sa sasakyan. Pumasok kami kagad doon para lisanin ang lugar. Rico, ako naipit. Wisit, tatanga-tanga eh. Sinara mo kaagad yung pinto eh. Padi, patakboy mo na to. Pinaharurot ng lalaki ang sasakyan palabas ng lugar na yon. Mabuti na lang at magaling ang lalaki. Kaya kahit patras ay nagawa niyang makarating sa kalsada. Habang ang mga aswang naman patuloy lang sa paghabol sa amin. Mas lalo pang binilisan ng driver ang pagmamaneho hanggang sa makalipas ang ilang sandali, nakalayo na rin kami at naiwanan na rin namin ang mga nilalang.
Nang maging kalmado na ang sitwasyon, ay kalmado na rin ang takbo ng sasakyan. Yun na ba yung mga sinasabi niyong aswang? Hindi pa namin sigurado kung aswang pa talaga sila. Pero yun ang hinala namin. Nagulat din kami. Papunta na sana kami sa lugar na pag-aatira namin ng parcel. Ang kaso lang, bigla namin silang nakasalubong sa gubat. Nung una, akala namin mga normal lang sila eh. Pero may mga narinig na kaming weirdong tunog. Aswang talaga ang mga yun. Bakit? Nakita mo na ba sila dati? Ako ang unang dumating sa camp, kaya ako ang unang nakakita sa kanila. Ibig sabihin, naniniwala ka talaga sa mga aswang? Hindi rin ako naniniwala nung una eh. Pero nung makita ko sila ng harapan, doon naniwala na ako. Kung totoo mang mga aswang sila, hindi yun ang pakay natin dito, Alvin. Kailangan nating mahanap ay yung mga sindikato. Ano bang ginagawa ng mga sindikato na yan? Nandudukot sila ng mga tao tapos yung mga organs, binibenta nila. Pinapadeliver nila sa mayayamang tao na nangangailangan ng organs. Pero kinagulat ko kanina nang malaman ko yung laman ng parcel eh. Fetus. Wala sa impormasyon namin na pati yun, binibenta na rin nila. Pwede niyo bang ituro sa amin kung saan nanggaling yung parcel? Diyos ko, panibagong problema na naman yan eh. Pinagbintangan nyo na nga kami, pinagbantaan, tinutukan ng baril. Tapos ngayon, aasa kayong tutulungan namin kayo? Sa mga nagawa namin kanina, pasensya na. Sobrang desperado lang naman kaming matapos tong mission namin. Stress na kami sa trabaho to eh. Di bale, babawi kami sa inyo. Kung gusto nyo kaming kasuhan, gawin nyo. Walang problema. Basta ituro nyo lang kung nasaan yung pinanggalingan ng parcel. Sige, ituturo ko. Uy pre, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Pre, dahil kay Sir Atoy, munti ka na tayong mamatay. Mas nababanas pa ako sa kanya kaysa dito sa mga ito eh. Kasi kung totoong sindikato yun, tapos nakatulong tayo, malaking problema ang malulutas natin. Pero hindi naman natin problema yan eh. Nakakalimutan mo na ba kung anong abalang ginawa nila sa atin, pre? Natroma ako sa pagtutok-tutok nila ng baril ah. Tapos tutulungan natin. O sige, ganito na lang. Para naman hindi kayo lugi, tutulungan nyo kaming mapuntahan ng pinagmulan ng parcel. Tapos, tutulungan din namin kayong balikan yung mga motor nyong naiwan. Di ba ang sabi nyo, meron kayong motor na naiwan sa gubat? Tinapik ko si Onad sa balikat para kumbinsihin siya. Sa huli, pumayag na lang din siya dahil alam din naman niyang kailangan namin ng tulong. Kung kami lang kasi ang babalik doon, baka makasalubong na namin ang mga halimaw. O sige, payag na ako. Basta, kukunin ka agad natin matapos natin puntahan si Sir Atoy ah. Huwag ka mag-alala, pre. Tumutupad sa usapan niyang si Sir Piting. Ano nga pala yung pangalan yung dalawa? Reggie ho ang pangalan ko. Onad naman ang pangalan ko. Eh kayo? Piting, yun ang itawag nyo sa akin. Alvin naman ako. Ito namang driver natin si Valdez. Sa mga sumunod na sandali ay namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Kahit na papaano, nakahinga kami na maluwag. At least, naramdaman namin na meron na kaming kasama. Kagaya ng napag-usapan, bumiyahe na kami papunta sa lugar ni Sir Atoy. Ang matandang nagbigay sa akin ng parcel. Makalipas lang ang halos kalahating oras, narating na rin namin yon. Kagaya ng inaasahan, madilim sa lugar. Ang ilang ilaw na meron doon ay isang lampara sa labas at sa loob. Sigurado ba kayo dito yon? Kaya nga nasabi ko kanina na kahit kami, nagtataka rin na meron palang bahay dito eh. Nauna na akong pumasok. Ako na ang kumatok sa pintuan. Makailang ulit ko pang ginawa yon bago magbukas ng pinto. Bumungad sa amin na matandang si Atoy na parang kakabangon lang sa higaan. Tiningnan niya kami isa-isa. Nagtataka niya akong binalikan ng tingin. Teka, ikaw yung delivery rider ah. Kaninang hapon yun, di ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit may kasama ka ng iba? Naipadala mo na ba yung parcel ko? Sir, kakausapin lang po kayo. Kakausapin? Tungkol naman saan? Nako, bukas na kayo makipagkwentuhan. Natutulog na kasi ako eh. Sa'yo nang galing ang parcel, di ba? Nadala-dala nila kanina. Alam mo ba kung anong laman nun? Laman? Ng parcel? Eh, regalo ko yung para sa dati kong asawa eh. Bakit? Ano ba problema?
Hindi mo ba tinignan kung anong laman nun? Ako nagbalot nun. Malamang nakita ko yung laman nun. Bulaklak ang laman nun. Hindi yung bulaklak. Mas marunong ka ba sa akin? Ako nga ang... Fetus ang laman nun. Isang sanggol na hindi pa kumpleto. Ano ba pinagsasasabi nyo, ha? Meron kaming iniimbestigahan sindikato na nandudukot ng mga tao at kinukuha nila mga organs. Tapos, binebenta sa mga mayayamang nangangailangan ng organs. At tingin namin, kabilang ka sa mga yon. Ano? Wala akong alam dyan. Nagsisinungaling ka. Sabi mo, alam mo nasa loob ng parcel. Ibig sabihin, alam mo rin na Malay ko ba kung pinalitan nila ang laman? Umami ka na lang kasi. Sobrang naabala na kami, ha? Sir Atoy, wala kaming ginalaw na parcel mo. Yun talaga ang laman nun. Umamin na lang kayo para... Naalarma kaming 5 nang biglang nagsaradong pinto. Nakailang beses naming sinubukang buksan yun pero umuuga lang. sabay-sabay natin banggain, bilis! Nung sandaling yun, kumpirmado ng may kinalaman talaga si Atoy sa sindikato. Kaya naman pinilit talaga namin buksan ang pinto. Sabay-sabay namin binangga hanggang sa mawasak namin ang kandado sa loob. Pagtingin namin sa loob, wala nang matanda. Pero ang malaking pagtataka na lang namin ay nang makitang butas na ang bubungan. Lintik na matanda yan ah. Paano siya nakadaan dyan? May kutob na ako noon pero hindi pa ako sigurado. Kaya naman hinabol na lang namin sa labas si Sir Atoy. Binuksan na nila ang daladala nilang malaking flashlight. Kaya naman nakita namin na matandang lalaki na papatakas na. Ang bilis niyang tumakbo papasok sa kakahuyan. Parang hindi siya matanda. Tambira naman. Runner yata yun eh. Sinundan namin si Sir Atoy hanggang sa nakarating na kami sa gitna ng kagubatan. Napapalibutan na kami ng mga nagtataasang puno. Tumigil kami at nakiramdam sa paligid. Maya-maya lang, nagulat na lang kami nang biglang merong humila sa kasama nila Alvin at Mr. Piting. Nakita namin si Sir Atoy na kakaiba ang lakas. Lintik! Aswang din siya! Kahit na hawak-hawak niya ang lalaki, hindi nagdalawang isip si Mr. Piting at Alvin na paputukan ng matandang aswang. Tinamaan nila yon sa balikat, kaya nabitiwan ni Sir Atoy ang kasama nila. Sundan natin! Hindi pa ganong nakakalayo yon. Sinundan namin ang mga bakas ng dugo sa lapag at dahil sa ginawa namin, inabutan namin si Sir Atoy na hindi na kinayang makatakbo ng mabilis. Hindi lamang pala balikat ang tama niya, pati na rin sa braso at balakang. Patayin niya ako. Manahimik ka! Sinipa ni Mr. Piting si Sir Atoy sa muka. Nang mawalan nito ng malay, itinali nila yun sa puno. Kung normal na tao lang yon, baka hindi na yun tumagal. Pero dahil aswang ang matanda, nagawa pa nitong magkamalay kahit duguan at may 3 tama na. Sigurado ba kayo sa gagawin nyo? Baka naman mas lalong lumit ang mundo natin kapag tinorture nyo pa yan. Ito lang ang tanging paraan para malaman natin kung anong mga nalalaman niya. Hoy, ikaw! Sabi mo, nasaan ang mga kasama mo? Tumingala sa amin si Sir Atoy. Akala namin ay magsasalita na siya. Pero sumilay ang ngiti niya at bigla rin siyang tumawa. Sinampal siya ni Mr. Piting para patahimikin. Binaril niya ulit ito pero sa paa naman. Aray ka! Wag! Parang awa nyo na! Patanda na ako! Halimaw ka, kaya huwag kang umasa na parang mamamatay ka na. Kaya kung ayaw mong mahirapan, sasabihin mo sa amin ang mga nalalaman mo. Unang tanong, nasaan ang mga kasama mo? Parte ka ba ng sindikato? Sigurado ba kayong gusto nyo malaman kung nasaan ang mga kasama ka? Baka pagsisihan niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba kayo napapaisip? Isa nga akong aswang. Malamang sa malamang, aswang din ang mga kasama ka. Ngayon, naiintindihan nyo na para kayong tatalon sa kumukulong mantika kapag hinanap nyo sila. Kayo ba ang mga sindikatong dumudukot sa mga tao para kunan ng mga laman loob? Sindikato? Sindikato pala ang naging impresyon sa inyo ng mga sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa bayan. Kung ganon, nagkamali kayo ng pagkakaalam. Walang sindikato. Ang mga nangyari ay parte lang ng pang-araw-araw na buhay naming mga aswang.
Kailangan namin ng tao dahil kailangan namin kumain. Kung ganun, wala naman pala talagang sindikato. Mga aswang pala talaga mga may kagagawan kung bakit maraming missing person. Sir, mukhang yung sindikato natin mga aswang pala. Mga pare, ang kada mga aswang ang nasa likod ng pagkakaunawa niyong sindikato. At hindi niyo alam, kayo na pala mismo ang humuhukay ng sarili niyong libingan. Babalikan nila kayo. Gagantihan nila kayo. Dahil lahat ng tumututol sa aming pamumuhay, aming pinapatay. Ano ba ang gusto niyong malaman? Itanong niyo lang sa akin kasi sasabihin ko lahat. Mas pabor sa akin kapag marami kayong alam. Mas gugustuhin niyong pakialaman. Mas malaki ang tsansa na mamamatay kayo. Tumawa lang ng tumawa si Sir Atoy. Para na siyang nababaliw. At para bang hindi na niya nararamdaman ng mga tama ng baril sa katawan niya. Nakaramdam na ng inis si Mr. Piting. Sinampal niya ulit ang matandang aswang na nahimik yun sandali. Sabihin mo na kung nasaan ang mga kasama mo. Kung hindi, ipuputo ko na talaga tong baril na ito sa ulo mo. Ha! At gusto niyo talagang mapahabak? Wala naman problema, iho. Oo, ikaw. Ikaw na nag-deliver ng parcel ko. Tinuro ko sa inyo kung saan, hindi ba? Ikaw na lang ang magsabi kung nasaan. Yon ang eksaktong lokasyon ng mga kasama ko. Tama nga hinala ko. Yung nakita naming lugar, yun ang lungga nila. At alam mo ba kung bakit dating lungga ang tawag doon? Dahil doon dating naglulungga mga albularyo. Pero pinatay na lang namin kaya kami na ang naninirahan doon. Hindi na nakapagpigil pa si Mr. Piting. Binaril na niya ang matanda. Sa puntong yon, hindi na gumalaw pa ang matandang aswang dahil sa dibdib na ang tama nito. Uy, bakit niyo pinatay? Wala na tayong mapapala sa kanya. Bakit? Naawa kayo? Aswang yan, halimaw. Hindi siya tao. Sir, pupunta na ba natin? Parte ng trabaho natin yun eh. Kaya, oo. Pero sir, sobrang layo na nito sa impormasyon na hawak natin. Sindikato hinahanap natin pero lumalabas na walang ganun. Kasi mga aswang talaga ang suspect sa lahat ng nangyayaring dukutan. Kung may sindikato man o wala, kailangan natin itong ituloy. Nakalimutan mo na ba na nasa impormasyon din na meron tayo ang posibilidad na meron silang mga bihag? Sabi sa report, bago nila ibinebenta ang mga laman loob, naghihintay pa sila ng mga bibili. Kaya hanggat walang nabili, hindi nila kakatayin ang mga bihag nila. May punto si Sir Piting. Teka, naguguluhan ako eh. Kung ganun ang sistema nila, saan galing yung parcel na ipinadala sana nitong matandang aswang na to? Hindi natin alam. Baka itong matandang ito tumatrabaho lang ng mag-isa at binibenta niya lang din yung mga kauri niya doon sa lugar. Natatandaan ko pa yung pangalan ng padadalhan niya eh. At kung sino man yon, malamang sa malamang aswang din yon. O tara na, kumilos na tayo. Pupunta na ba natin yung motor namin? Oo, pupuntahan na rin natin. Mabuti naman kung ganun. Ang tanong, natatandaan niyo ba yung daan pabalik? Oo, tanda ko pa. Wala na kaming sinayang na sandali. Nagmamadali na kaming bumiyahe papunta sa Acacia. 20 minutos lang, narating na rin namin yun. Sumuot kagad kami papunta sa likuran ng puno. Nakita namin kagad ang daan. Kaunting lakad lang, natanaw na rin namin ang motorsiklo namin. Ang kaso nga lang, nadismaya kami nang makalapit na kami. Wala na kasing gulong. Sinadyang kunin yun. At hindi lang yun, pinagbubutas din ang upuan. Anak ng pitong puting tupa naman oh. Ano to? Pisit naman talaga oh. Diyos ko, hindi ko pa tapos hulugan to eh. Hagagamit pa naman yan. Gulong lang ang wala, tupuan. Kaysa naman kami kukuha ng pamalit. Malit lang naman ang sinasahod namin eh. Ako nang bahala sa mga yan. Ituro niyo muna sa amin kung nasaan yung lugar na sinasabi ninyo. Aba, dapat lang. Sobrang abala na itong ginagawa nyo sa amin. Dapat nga, nakakasampung episode na akong pinapanood ko eh. Bold. Anime nga kasi. Sinimulan na namin ulit ang paglalakad. Hanggang sa matanaw na nga namin ang isang lugar na merong liwanag. Hindi bababa sa 100 metro ang distansya noon mula sa amin. Hindi muna kami tumuloy. Biglang tumigil si Mr. Piting.
Bakit sir? Anong problema? Bigla ko naisip kung dapat ba nating i-report to sa mas nakatataas sa atin eh. Maniniwala kaya sa inyo yun? Baka sabihan lang kayong siraulo. Alam niyo naman ngayon, abala lahat sa COVID. Mas maigi siguro kung wag na nating sabihin. Eh paano yung sinasabi niyong operation nyo? Wala na kayong maihaharap na sindikato kasi mga aswang ang kalaban nyo. Bahala na. Saka ko na iisipin yan kapag natapos na ang problemang ito. Kailangan mamatay ng mga aswang na yan. Dahil marami na rin silang mga biniktimang inosyente. Maya-maya lang, lumapit na rin kami ng bahagya. Tumambay na muna kami at pinag-aralan kung papaano kami makakapasok sa loob. Napapansin kasi namin na medyo marami sila roon. Para talaga silang isang barangay at kung titingnan sila ng maigi, iisipin mong mga normal na tao lang sila. Sir, what if doon tayo dumaan? Madilim dyan. Baka bulagain lang tayo ng mga aswang dyan. May puto ang taong ito. Pero hindi rin naman tayo pwedeng dumaan sa maliwanag, makikita tayo kaagad. Eh di, wag na lang tayong pumasok. Kailangan natin mag-isip ng ibang paraan. Sandali lang. Bakit, sir? Hindi nagsalita si Mr. Piting. Naramdaman na lang namin na parang meron nang nakatayo sa likuran namin. Marahang kaming lumingon. Nanlaki ang mga mata namin na meron palang dalawang lalaking naroon. Aswang! Mr. Piting! Walang magpapaputok! Pinagbababaril ni Alvin ang dalawang lalaki na muntikan na kaming hablutin ng mga yon. Wala na kaming choice noon kundi ang tumakbo. Narinig na rin kasi kami ng mga nasa loob. Nawalan na rin kami ng tsansa makapasok pa dahil nabulabog na namin ang mga aswang. Alam na naming mas malaki na ang tsansang mapapahama kami. Karipas kami ng takbo pabalik. Pagtingin namin sa likuran, meron ng mga nakasunod sa amin. Ang iba sa kanila ay gumagapang. Pero ang iba naman sa kanila, tumatalon-talon sa mga puno para magpalipat-lipat. Teka lang, sandali! Bilisan mo naman! Masakit na pa ako eh! Halika na! Inakay siya ni Alvin, habang ako naman ay nakaalalay lang din sa likuran nila. Pinahiram na ako ni Alvin ng baril kahit na hindi naman ako marunong gumamit. Pabalik na sana kami sa daan palabas ng gubat, ang kaso nga lang mayroong mga aswang na humarang doon. Pinagbababaril namin yon. Wala akong matamaan. Bukod sa madilim, kabado ako habang nagpapaputok. Hindi na kami tumuloy doon. Kumaliwa na lang kami. Yung isa naman nilang kasamang lalaki, natamaan na rin sa braso. Pero pilit nitong hindi yung pinapansin. Tuloy lang kami sa pagtakbo. Kakatakbo na namin, meron na kaming narating na ilog. May tulay, yari sa kawayan. Kailangan magdahan-dahan para makatawid. Nauna si Mr. Piting at ang lalaki. Sumunod si Alvin at Onad. Ako naman ang nahuli. Malapit na sana ako makatawid, pero may aswang na kumapit sa damit ko. Akmang sasakmali na sana niya ako pero nilakasan ko na lang ang loob ko para paputukan siya. Tinamaan siya sa dibdib kaya nabitiwan niya ako. Akala ko makakatawid na ako, pero mayroon pang isang lumundag. Nakalbutan niya ako sa braso at dahil doon nabitiwan ko ang baril. Nalaglag sa tubig. Habang ang aswang naman, tinangka na akong kagatin. Pero nagulat na lang ako nang may nakatarak na palaso sa ulo niya. Kasunod noon ay pinagbababaril na yon ni Mr. Piting. Wisit na aswang yan ah! May tama ka! Oo, ang hapdi. Bilisan niya! Tumakbo na kaming mabilis, pero nakasunod pa rin sa amin ang mga aswang. Nagtataka kami nang makitang hindi na tumuloy ang mga nilalang. May mga palasyo na kasing tumatama sa kanila, kaya mas pinili ng mga yon na umatras at magtago na muna. Pagtutok namin ng ilaw sa kaliwa, nakita namin doon ng mga kababaihan, para silang mga Amazona, base sa mga suot nila. Abalang-abala sila sa pagpapakawala ng maraming palaso. Sumunod kayo sa amin! Teka, sino kayo? Mas maganda siguro kung salamat ang una naming marinig. Pero kung ayaw niyong sumunod, bahala kayo mamatay. Oo, sige, susunod kami! Mangang-mangha ako ng mga oras na yon, Kabanong.
Hindi ko inakala na totoo pala talaga ang mga kagaya nila. Parang sa palabas ko lang sila napapanood. Mga kababaihan na kakaiba ang tapang, magagaling pumukol ng palaso. Hindi na kami sinundan ng mga aswang. Nakasunod lang kami sa mga babaeng kalmado lang na naglalakad. Parang sanay na sila sa ganoong sitwasyon. Nakita mo ba kanina? Ang cool pre. Ang gagaling nila tapos ang gaganda pa. Lalo na yung kumausap sa atin. Tingin ko mga taong bundok sila. Alam din nila ang tungkol sa mga aswang. Mawalang galang na, iha. Pero saan nyo kami dadalhin? Sa ligtas na lugar. Maraming salamat pala sa ginawa nyo. Bakit nila kayo hinahabol? Natuklasan namin ang lungga nila dahil sa isang parsel. Ito kasing kasama namin. Nagdi-deliver ng isang parsel sa isang lugar na hindi niya alam. Lungga pala ng mga aswang. Kami naman, mga investigador kaming 3. Yung hinahanap namin mga sindikato, mga aswang pala. May connection ba sa mga nawawalang tao? Oo, alam niyo ba yon? Oo, alam namin yon. Kasi yun talaga ang gawain ng mga aswang. Hindi nila binibenta sa tao yon. Sa mga kapwa aswang lang din nila. Ang ibang laman loob, pambenta. Ang iba naman, kinakain na nila mismo. Pwede ba naming malaman kung ano ba talaga kayo? Manunugis. Ha? Ano yun? Mga taong napag-iwanan na ng pagiging moderno ng panahon. Mga taga-bundok. Minsan lang makasilip sa mataong lugar. Pumapatay ng aswang. Sa totoo lang, namangha ako sa inyo eh. Sobrang moderno na ng panahon pero meron pa rin gagaya ninyo. Tanong lang, inabot din ba kayo ng COVID sa bundok? Uy, para kang timang. Kung ang tinutukoy mo ay ang nakakahawang sakit sa bayan, hindi. At kahit dala-dala niyong sakit na yon, hindi naman kami tatablan. Malalakas ang katawan namin kaysa sa inyo, kahit na lalaki kayo. Nagkatinginan na lang kami habang tinatahak namin ang daan. Mga ilang sandali pa, narating namin ang isang maliit na komunidad. Medyo mataas na parte ng bundok yon. Dakong 2:00 na nga kami ng hapon nakarating dahil nakakapagod umakyat. Mga kubo lang din ng bahay na naroon. At ang nakapagtataka lang, wala talaga kaming nakikitang kalalakihan. Halos lahat sila babae. Kabanong, alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo pala talaga na may ganoong komunidad. Yung tipong mararamdaman mo talaga na para silang mga sinaunang katutubo. Ramdam na ramdam ang kakaiba nilang kultura doon. Itong kubo na to ang magsisilbi niyong pahingahan. Maraming salamat pero hindi kami pwede magtagal dito. Kailangan namin patayin ang mga aswang. Hindi niyo sila kakayanin. Kailangan niyo ang tulong namin. Kaya bukas, makikipagtulungan kayo sa amin. Gamitin niyo ang modernong armas at gagamitin namin ang makalumang taktika para labanan sila. Paghahaluin natin ang mga ideya natin. Sir, kailangan natin sila. Kung hindi, mahihirapan tayo. Nakita niyo naman kanina, wala tayong nagawa kundi tumakbo lang. Hintayin niyo ako dito. Tatawagin ko lang ang lilinis sa mga sugat ninyo. Pumasok na lang kami sa loob ng kubo. Parang cottage lang sa mga beach resort ang bahay na yon. Hindi nagtagal. May dumating na 3 babae. Mga morena. Ang gaganda. Sexy. Pero hindi ako nakapag-focus sa ganda nila nang simulan na nila ang paglilinis ng sugat namin. Halos maihi ako sa sobrang hapdi. Nanunuot ang kirot hanggang laman. Kahit si Alvin at Mr. Piting na sanay na sa hirap at mga sugat, tagaktak din ang pawis nila dahil sa kakaibang hapdi na nararamdaman namin. Makalipas ang halos 15 minutos, natapos na rin yun. Lumabas na ang 3 babae. Hingal na hingal naman kaming napasandal na lang sa dingding. Pambira! Akala ko mamamatay na ako sa sobrang sakit eh. Wala nang sakit sa akin. Namamanhid na. Magpahinga na muna tayo. Sir Piting, iniisip ko pa rin. Paano natin to i-report sa mga nakatataas? Sobrang moderno na ng panahon. Paniniwala kaya sila sa atin kapag sinabi natin mga aswang yung kalaban natin? Malamang hindi. Kapag nga humingi tayo ng backup dahil sa mga aswang, baka pagtawanan lang nila tayo eh. Mas maganda na rin sigurong wag na nating ipaalam
kahit matapos ang operasyon na ito. Paano yung magiging impact niyan sa misyon ninyo? Dahil wala naman kaming maipipresenta na ebidensya ng mga hinihinala naming sindikato, ang mga aswang, malamang, kapalpakan ng magiging resulta nito sa paningin nila. Alam mo kung anong nakakatawa? Kanina nga hapon lang, nakasakay ako sa motorsiklo ko. Pauwi na sana ako kasi katatapos ko lang ma-deliver lahat ng parcel. Nang biglang makasalubong ko sa daan itong si Reggie. Sinamahan ko lang Napunta na kami rito. At boom! Adventure na ang nararanasan ko ngayon. Pasensya na pre Dahil sa akin, nalagay din sa alanganin niyang buhay mo. Ayos lang. Isipin mo na lang na mamamatay ako sa konsensya kapag namatay ka kasi hindi kita sinamahan. Matagal na ba kayo magkaibigan? Naku, tagal na. Kababata ko yan siya. Sabay kaming nagpatuli niyan Pukpok sa amin. Agoy, sakit nun. Sa akin kasi doktor talagang tumuli sa akin pero, alam nyo, gusto ko ito. May nabuong grupo dahil sa mga nangyari. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan na tinutukan nyo kami ng baril at pinusasan. Pinagbintang ang sindikato at pinukpok nyo kami sa batok. Kagaya nga ng sinabi ko, sakaling matapos na ang problemang ito, pwede nyo naman kaming ireklamo. Kung magsasampa kayo ng kaso walang problema. Meron kaming nagawang pagkakamali at hindi namin yon itatanggi. Hindi na ako magsasampa. Ilang beses nyo rin namang iniligtas ang buhay namin kanina Kaya quits na tayo. Ewan ko lang dito kay Onad. Napabuntong hininga na lamang ako ng mga oras na yon, Kabanong. Nawiwindang pa rin ako sa mga nangyayari. Kabanong, kinikilabutan na ako sa tuwing maalala ko ang mga engkwentro namin sa mga aswang. Parang tingin ko nga noon, mas maigi nang ma-isolate at ma-COVID kaysa malapa at duwing pagkain ng mga aswang. Mga bandang 4:00 na madaling araw, nakaramdam na rin ako ng antok. Pumutok na ang side effect ng pinainom sa amin ng mga babae. Parang alak yon, pero nakakapagpabilis din daw yon ng paghilom ng sugat. Mahimbing ang tulog ko noon. Kinaumagahan, nagising na lang kami dahil sa narinig naming sigaw at kalabog sa labas. Pagbukas namin ang pinto, bumungad sa amin si Menchi. Namulagat ang mga mata namin. Mas maganda kasi siya ng malapitan. Litaw ang kagandahan niya sa liwanag. Lumabas na kayo. Pinagandaan namin kayo na makakain. Talagang espesyal kami sa inyo Ganito namin itrato ang mga bisita. Malapad ang ngiti ni Onad. Paglabas namin, akala namin ay may masarap na pagkain na naghihintay sa amin. Yung pala, dagang bukid at palaka ang nasa lamesa. Parehong prito, walang kanin. At saka sa maampalad, lahat kami hindi kumakain ng ganon. Nakatingin ng mga babae sa amin ng seryoso. Kahit na hindi sila nagsasalita, parang sinasabi nila sa amin na kailangan namin kainin yon. Kung hindi, may sasakit ang katawan. Blackmail ata ito Tingnan mo sinasadya nilang palitawin sa tagiliran nila yung palakol nila. Kumain na lang siguro tayo. Ang malaga, hindi naman laman loob ng tao yan. Umupo na lang kami sa mahabang lamesa at sumabay na rin sa kanila para kumain. Nagawa naming ubusin ang mga nasa plato namin. Pagkatapos noon, kinausap na kami ni Menchi. Marami siyang mga sinabi sa amin tungkol sa mga aswang. Habang nakikinig nga ako, hindi ko maiwasang magtindigan ng mga balahibo ko. Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala na kahit moderno na ang panahon ngayon, ganun pa rin talaga karami ang mga aswang. Paano sila lumago ng ganito, Iha? Matagal na ba talaga silang naninirahan doon? Matagal na sila ron. Wala lang nakakatuklas kasi bukod sa sobrang liblib, hindi rin naman sila gaanong lumalabas. Bukod doon, kayang-kaya kasi nilang magpanggap na parang isang normal na tao. At sino naman kasing maniniwala na totoo sila? Sobrang moderno na ng mundo. Ang mga kagaya nila ay nananatili lang na haka-haka sa isipan ng iba. Matanong ko lang, kung matagal nyo na palang alam na naroon sila, bakit hanggang ngayon naroon pa rin sila? Ang ibig kong sabihin, hindi nyo ba sila nilulusog? Hindi ako makikipagtulungan sa inyo kung kaya namin silang kalabanin ng kami lang.
Ibig sabihin, hindi sapat ang bilang namin kahit na magagaling pa kaming lumaban. Kahit ang isang veterano ay hindi uubra sa 10 aswang na may kakaibang bilis at lakas. Matagal na namin silang kinakalaban. Minaanan na lang namin ang tungkulin na ito. Hindi pa rin sila nauubos. Kaya naisip ko, mukhang kailangan namin ng tulong mula sa mga taong moderno na rin ang pag-iisip. Anong ibig mong sabihin? Nakakagamit kayo ng mga baril at mga bagay na pwedeng gawing pasabog. Malaki ang may tutulong nun para makabawas kagad tayo ng malaki sa bilang nila. Sir Piting, kailangan talaga namin kumontak ng backup nito. Hindi. Meron akong kakilala na makakatulong sa atin. Valdez, ikaw ang aatasan kong pumunta sa kanila. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Tumangulang ang lalaking kasamahan nila bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, natapos na rin ang usapan namin. Nanatili na muna kami roon. Hindi na rin kami nakapagtrabaho ni Onad, kaya minabuti na namin doon na muna magpalipas ng oras. Maya-maya lang ay lumabas na muna ako ng kubo. Nakita ko si Menchi sa labas, tulala sa malayo. Sinamantala ko ang pagkakataon para lapitan siya. Menchi, Reggie nga pala ang pangalan ko. Hindi pala kami nakapagpakilala. Yung matanda, si Mr. Piting. Yung kasama niya si Alvin. At yung kasama ko naman si Onad. Tapos yung umalis kanina si Valdez. Tumingin lang siya sa akin at hindi na nagsalita. Napatingin na lang din ako, pero hindi ako umalis. Gaano ba sila kadelikado? Lalo na yung matandang babae na sinasabi mong pinuno nila. 2 tigre ang katumbas ng pinuno nila. Mabangis, malakas at mabilis. Yun din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala kaming lakas ng loob na lusubin sila. Masasawi lang kami gaya ng mga nangyari sa mga naunang samahan. Ganun ba? Matanong ko rin, nasaan ang mga lalaki rito? Yung ama nyo, kapatid, pinsan o baka nobyo? Di ba mas maganda kung may lalaki dito para may kasama kayong lumalaban? Nasa bayan sila lahat, nagtatrabaho. Umuwi lang ang mga kalalakihan dito kapag araw ng linggo. Mukhang baliktad pala rito, ano? Anong ginagawa niyo sa buhay? Naghahatid kami ng mga bagay-bagay. Nakakainis mang isipin pero itong trabaho na itong dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Mga aswang ang dahilan. Marami na silang biniktima. Kaya kailangan na talaga namin silang tapusin. Napatingin na naman ako sa mukha niya. Kahit na naka-side view siya, litaw pa rin ang kagandahan niya bilang morena. Napapangiti na lang ako habang naiisip ang bagay na yun. Mga bandang hapon, umalis na rin kami sa lugar nila Menchi. Pinuntahan namin ang lugar na napag-usapan kung saan pupunta si Valdez na dala ang mga gamit. Pati na rin ang mga kaibigan ni Mr. Piting na retirado na sa serbisyo at mga dating pulis at mga dating sundalo. Mabuti na lang din at naniwala mga yon tungkol sa mga aswang. Ang sabi nila, nung araw din naman ay meron na talagang mga nilalang na ganon, kaya hindi na yon bago sa kanila. Nagkaroon na kami ng mga gamit. Pagkatapos ay bumalik kami sa lungga nila Menchi para pag-usapan ng mga gagawing plano. Inabot na sila ng gabi, mga bandang 7:00. Nagkaroon na sila ng magandang ideya kung paano bubulabugin ng mga aswang. Kampante kami ni Onad na magiging tagumpay yun dahil nagtiwala kami sa isip ni Mr. Piting. Pati na rin sa isip ni Menchi. Mga kasama, alam kong hindi na kayo dapat naririto dahil nagpapahinga na kayo. Pero narito pa rin kayo sa harapan ko. Maraming salamat sa inyo. At sa inyo, mga kababaihan. Mataas ang paggalang namin sa inyo. Base sa ating pagkakaisa, pinatunayan ninyo na hindi kayo basta-basta babae lang. Ngayong gabi, gagawin natin ang makakaya natin para patayin ang mga aswang na yan. Para matigil na rin ang pagdami ng kaso ng pagkawala ng mga tao. Hindi nagtagal ay sinimulan na rin namin maglakad. Maliwanag ang sinag ng buwan ng mga sandaling yon. Kaya naman, kitang-kita namin ang dinaraanan namin kahit hindi na kami magdala ng gasera. Sigurado na ba talaga to, pre? Kaya ng mga kasama nating matatanda? Mga retired army at pulis sa mga yan. Kahit matatanda na yan, asintado mga yan.
Huwag kayo mag-alala, veterano silang literal. Kasama mga yan sa kabundukan palagi para labanan ng mga rebelding grupo noong 90s. Kaya mas maganda na kasama natin sila rito kasi sanay na sila sa mga ganitong lugar. Lumipas lang ang halos 1 oras na paglalakad. Narating na rin namin ang ilog na daraanan namin. Napatakip pa kami ng ilong dahil umaalingasaw na ang bangkay ng mga aswang na naiwan doon. Maging alerto kayo sa paligid. Malapit na tayo makarating sa lugar nila. Panigurado ring naglilibot na ang mga aswang. Sa ginawa namin, hindi malabong nanggagalaiti ang kanilang tinuturing na pinuno. At kahit na anong mangyari, huwag kayong magpapakita ng takot o kahit pag-atras man lang. Mas tumatapang at lumalakas sila kapag nakikita nilang kaya nila tayong talunin. Ang gagawin lang natin kung ano ang nasa plano. Kabadong-kabado kami ni Onad ng mga oras na yon. Sa tinagal ko na kasi sa mundo, hindi ko pinangarap kailanman na sumabak sa gulo na ang kalaban ay hindi tao. Pero wala namang kaming magawa. Naroon na yon. Ang kailangan na lang namin gawin, makaligtas at mabuhay. Tigil! Bakit? Nandiyan na ba yung mga aswang? Malapit na tayo. Kaya malaki ang posibilidad na sila na ang naririnig nating kaluskos. Sumenya si Mr. Piting na umupo. Iiwas kami sa engkwentro na pwede mangyari noon dahil ang plano, kailangan na muna naming makalapit sa lugar ng mga aswang. Nararamdaman ko na ang malakas na tibok ng puso sa mga pagkakataong yun. Nanlalamig na rin ang palad ko at pinagpapawisan ng malagkit. Sir, sila nga. Walang magpapaputok. Walang papalag. Hahayaan natin sila makalagpas. Kailangan natin makarating sa lungga nila. Nanatili lang kaming nakaupo. Matagumpay kaming hindi nakalika ng ingay hanggang sa makalagpas na sila. Nang masiguro namin na wala na nga sila, wala na kaming sinayang na pagkakataon. Binilisan na namin ang paglalakad hanggang sa hindi nga nagtagal, natanaw na namin ang lugar ng mga aswang. Lumapit kami ng kaunti. Inihanda ko ng karton na dadaling ko sa bungad. Sobrang kinakabahan ako dahil sa akin nakasalalay ang magiging tagumpay ng mga plano namin. Kumalma ka lang ha. Huwag ka magpapakita ng takot dahil mahahalata ka nila. Lumapit ka lang doon at ang isipin mo, kailangan mo lang ibigay sa kanila ang parcel na ito. Pero mag-ingat ka ha. Kapag namatay ka, wala nang abala sa panonood ko ng hentai ng anime. Yung pag-arte na sinasabi namin sa'yo, gawin mo na maayos. Huwag kang mautal. Oo, alam ko. Gagawin ko to ng tama. Makaganti man lang sa abala na ginawa ni Sir Atoy. Dapat maubos na tong mga aswang na to dahil kawawa ang mga inosenteng buhay na nawala. Kabanong, nung una, wala pa para sa akin kung bakit kami sumama ron. Kasi kung tutuusin, hindi na kami dapat na nakialam. Pero kalaunan ay napagtanto ko na lang na kung wala kaming gagawin, para na rin naming sinabing wala kaming pakialam sa mga buhay na nawala dahil sa salot na nilalang. Napabuntong hininga ko, dala-dala ang parsel. Naglakad ako ng kaswal papunta sa bungad ng mga aswang. Pero pasimpleng nakasukbit sa tagiliran ko ang 45 baril. Nang nasa bungad na ako ng kanilang lugar, napatingin agad sa akin ang ilang aswang na naroon. Tumigil sila sa kani-kanilang ginagawa. Sinipat kung anong bagay na hawak ko. Maya-maya pa, isang matandang babae ang dumating at tumarap sa akin. Sa loob-loob ko, parang nagwawala ng dibdib ko sa sobrang kaba sa pagkakarinig ko kasi ang matandang yun ang tinatawag nilang kapitan. Ibig sabihin, yun din ang pinunong aswang. Sino ka at anong kailangan mo? Bago ako magsalita, sinimulan ko na rin ang pag-acting ko. Nilalakihan ko ng sadya mga mata ko. Namumula na rin yun dahil sa pinahid ni Menchi na mahapdi pero hindi naman nakakabulag. Sinadya ko rin na hindi mapakali ang mga mata ko para akong laging may hinahanap. Tinatanong kita, sumagot ka na maayos. Kung hindi, Parcel ho. ano? Eto, parcel ho. Nandiyan ba si Aling Miray Leticia? Itong parcel mula kay Kaatoy. Pinadala niya. Ang sabi niya para daw sa inyo.
Lumapit pa ng bahagya ang matandang babae. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang inaalam niya kung ano ang pagkakakilanlan ko. Ako si Miray, pero hindi ka aswang, isa kang tao. Ho? Kinabahan ako sa sinabi niya, pero mabuti na lang nakaisip kagad ako ng dahilan. Kahit na hindi ko sigurado kung maniniwala siya ay sinabi ko pa rin. Hindi nga ako aswang, tao ako. Pero ito, pinapadala ni Kaatoy. Isa ako sa mga tao niya na dumudukot din ng tao. Ako ang naatasan niya magdala. Kasi yung mga tao mo, walang nagpupunta sa kanya. O sige na, kunin niyo na to para makabalik na ako kay Kaatoy. Dito nakasalalay yung pagiging aswang ko. Anong sinabi mo? Gusto ko maging aswang, Manang. Pero mangyayari lang yon kung madadala ko raw itong parcel sa inyo ng buo at walang gasgas. Gagawin kanyang aswang para ihatid mo yan? Sim, mismo. Bakit gusto mo maging aswang? Matagal na kasi ako nagtatrabaho kay Kaatoy. Natuklasan ko kamakailan ang lihim niya. Noon ko lang napagtanto, ayos pala maging aswang. Matagal ka bago magutom. Malakas ka. Lahat pwede mong gawin. At mas nakakaangat ka sa mga tao. Ang mga bagay na yon ay si Menchi ang nagsabi. Kailangan ko raw kasing paniwalain ng mga aswang na sila ang mas mataas kaysa sa tao. Kailangan nilang maramdaman na parang sinasamba sila. Gustong-gusto ko talaga maging aswang eh. Kaya nga kahit tao ako at alam kong mga aswang kayo rito, hindi ako nagdalawang isip. Yung kasi ang misyon ko. Kapag nakabalik daw ako ng buhay, gagawin na rin nila akong aswang. Akala siguro ni Kaatoy hindi ako desidido eh. O ano, kukunin niyo ba ito? Gusto ko na makabalik sa kanya eh. Wala akong inaasahang parcel mula sa labas. Kaya, Pambihira. Legit? Ganun? Receive nyo na. Si Kaatoy naman yun eh. Magkakilala naman kayo, di ba? Baka lang kasi regalo yan. O baka naman laman loob yan na masarap. Ako pa nagnakaw niya sa morgue nung nakaraan eh. Pero hindi ko sure kung laman loob talaga yan ha. Bago pa siya makahindi, kusa ako nang inabot sa kanya ang karton. Wala na siyang nagawa kundi hawakan yon. Pinakitaan ko siya ng ngiti ng isang parang nababaliw. Basta, parang siraulo talaga ang kilos ko noon para lang hindi sila makahalata. O paano? Babalik na lang ako ulit dito kapag aswang na ako. Ay teka, masakit ba maging aswang? Anong ginagawa? Hindi na siya nagsalita. Nakatingin lang siya ng seryoso sa akin kaya naglakad na lang ako paalis. Palingon-lingon pa ako at pakaway-kaway. Nakita ko pang naglakad na rin papasok ng baryo matandang babae. Pagkabalik ko kina Mr. Peting, hawak-hawak na niya ang pindutan ng bomba. Ano na? Pindot na para sumabog ng mga utak nila. Ilang segundo pa. Mas magandang magpasabog kapag nasa gitna na ng lugar nila ang bomba. Nagawa ko naman ng tama yung pinagagawa niyo, di ba? Nakahinga na rin ako ng maluwag noon. Akala ko talaga papalpak ako. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko ng maayos ang parte ko kahit na kaharap ko pa ang pinakamalakas na aswang. Maya-maya pa, pinindot na ni Mr. Piting ang bomba. Walang ano-ano, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar nila. Narinig pa namin ang sigawan ng mga aswang. Patay na ang pinuno nila! huwag kayo maging kampante. Matalinong pinuno nila. Hindi sila basta-basta namamatay ng ganun lang. Hanggat hindi natin nakikita ang katawan niya, hindi natin iisipin na patay na siya. Maganda pa rin kayo para sa posibilidad na buhay pa siya at umatake. Move! Pasukin na natin ang lugar ng mga salot! Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Lumabas na rin kami sa pinagtataguan namin. Lahat ng madadaanan naming aswang ay binabaril din namin. Kahit ang mga aswang na naghihingalo ay hindi namin pinalampas. Sa unang 5 minuto, masasabi kong malapit na kaming matapos ng operasyon na yon. Marami-rami rin kaming napatay na aswang. Bukod pa doon, ang mga aswang na namatay dahil sa malakas na pagsabog. Ubusin na ang mga yan! Mga lintik! Pre, ganito pala feeling na may baril, no? Makabili nga pagkatapos nito. Tumigil ka nga, mag-focus ka. Menchi,
Nakita niyo ba yung katawan ng pinuno nila? Hindi pa. Isa lang ang ibig sabihin nito. Buhay pa siya. Kaya huwag kayong makampante. Ito ang atensyon sa laban. Makalipas ang ilang minuto, wala na rin kaming naririnig na aswang. Sa isang iglap, ganun namin kabilis na alaga sa mga halimaw. Nung sandaling yon, inakala naming madali na naming naipanalo yon dahil ang pinuno na lang ang hinahanap namin. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay hindi talaga namin inaasahan. Tago! Kanya-kanya kaming tago sa gilid ng mga kabahayan. May mga dumating na aswang. Pero hindi sila gaya ng mga aswang ng una naming nakalaban. Ang mga aswang na yon ay may mga dalang baril. Nakipagsabayan sila sa amin sa pagpapalitan ng bala. Dawindang na naman kami ni Onad noong mga sandaling yun. Sa isip-isip namin, moderno na rin pala ang mga aswang. Hindi na sila basta-basta na lang nangangalmot. Pasasabugin na rin nila ang utak ng mga tao. Ang maganda sa nangyari, yung mga kasama naming matatanda, literal na veterano sila. Sila ang nakipagpalitan ng putok sa mga aswang. Sanay na sanay sila mula sa pagtago at pagganti ng putok at nagagawa nila ng maayos. Tinatamaan nila ang mga aswang kahit mabibilis pang kumilos. Habang ang matatanda, wala pang nababawas sa kanila. Mga daplis lang sa mga naunang aswang ang kanilang natamo. Dinaig pa tayo ng mga nirarayuman na pre. Tingnan mo sila oh, kalmado lang. Buwang ka pala eh. Dati nilang trabaho yan eh. Tayo, manibela ng motor ang hawak natin sa trabaho natin, hindi naman baril. Wala kayong dapat ikabahala sa kanila. Tara na, umikot tayo sa kabila para likuran sila. Paano si Mr. Piting? Kaya na nila yan. Sanay sila sa ganyan eh. Hayaan na natin ang matatanda dyan. Masimple kaming gumapang sa gilid ng bahay para lumapit sa mga nakapwestong aswang. Kinailangan na namin silang lapitan dahil ang tagal nilang maubusan ng bala. Bukod pa doon, marami sila kumpara sa mga kasama ni Mr. Piting. Sila Menchi naman, inasikaso naman nila ang ibang aswang na pumapasok ng gubat. Umiiwas sila sa putukan dahil alam nilang hindi naman nila mailaga ng mga bala. Nang makita na namin ang mga nakapwestong aswang, humugot na ng granada si Alvin. Naghagis muna siya ng isa. Pagsabog noon, saka siya tumayo at lumabas. Pinagbababaril niya ang mga malalapit sa amin. Lakas loob na rin kaming tumayo at nagpaputok na rin ng bala. Nang mapukaw namin ang atensyon ng mga yon, pinaulanan din nila kami ng bala. Mabilis kaming nakapagtago sa mga drum. Mag-agis ka pa ng bomba. Wala na, nagamit ko na kanina. Anong meron? Marunong ka ba niyan? Oo, di ba inaalis lang naman ang pin? Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Alvin. Na makakuha na ng tamang pagkakataon, tumayo ko para ihagis ang bomba sa mga aswang. Ang kaso nga lang, nabitiwan ko ang bomba. Nalaglag yun sa bandang gilid namin. Ay, puwisit ka! Kantado! Mabuti na lang at nakatalong kagad kami paalis. Pagsabog ng bomba ay tumigil na rin ang putukan mula sa mga aswang. Akala nila'y nasabugan na kami ng sarili naming bomba. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon, Kahabanong. Ang akala ko katapusan na namin. Tanga ka talaga. Paano kung nasabugan tayo nun? Ano ba kasing nangyari? Buwisit to. Pawis kaya ako. Dumulas eh. Matutudas tayo sa katangahan mo eh. Hindi sa bala ng mga aswang eh. Lintik naman kasi mga aswang yan oh. Bakit ba marunong silang gumamit ng baril? Anong akala mo sa kanila? Walang utak. Parang tao din ng mga yan. Nang muli kaming sumilip, nakita naming umaabante na ang grupo ni Mang Piting. Kaya ang ginawa namin, pinaubayan na namin yun sa kanila. Naisipan na lang namin na sundan si Menchi dahil medyo marami-rami ang mga kinakalaban nila dun sa gubat. Sa kakamadali namin, may mga natapakan kami mga bangkay ng aswang. Marami na rin pala silang napatay kahit na itak lang ang ginagamit nila at pana. Samahan niyo ako. Samahan saan? Nakita ko matandang babae. Yung pinuno naroon. Tumakbo si Menchi at iniwan ang mga kasamahan niyang nakikipaglaban pa sa ibang aswang. Nag-alala naman kami para sa kanya kaya sinundan din namin siya. Nang makarating na kami sa taniman ng sibuyas, nakita namin si Menchi na nakatayo lang doon. Palingon-lingon sa paligid. Ano? Nasaan na?
Nandito lang siya. Ihandaan yung sarili niyo. Eh wala naman eh. Manahimik ka nga muna. Nasaan nga? Manahimik ka sabi. Ikaw ang tatagayin ko kapag hindi mo tinikom mo yung bibig mo. Napakapit na lang sa akin si Onat sa sinabing yon ni Menchi. Kahit ako at si Alvin din ay nakaramdam ng takot sa babae. Nakiramdam lang kami ng mga sandaling yon. Nakatingin lang kami sa paligid. Maliwanag naman sa parting yon dahil sa sinag ng buwan. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng kaluskos. Hindi nagpatumpik-tumpik si Alvin. Agad siyang nagpaputok sa direksyon kung saan nagmumula ang ingay. Dahil doon, nakita namin tumakbo papunta sa gilid ng matandang babae. Tinulungan na namin si Alvin para patamaan ang matandang aswang. Pero sa kasamaang palad, walang nangyari. Tama na. Inuubos lang ninyo ang bala ninyo. Ay putik, oo nga. Konti na lang sa akin. Eh di mano-mano na to. Mano-mano? Suntukan? Oo, Huwag kayong magyabang. Wala kayong alam kung gaano kalakas ang makakalaban natin. Kahit mas matanda yan sa inyo, wala pa kayong sa kalingkingan ng bangis niya. Eh nandiyan ka naman eh. Kakaunting bala na lang ang natitira sa amin. Naghihintay pa kami kung kailan siya aatake. Ilang sandali pa, narinig na namin muli ang kaluskos. Humarap kami doon. Pero nilindlang niya lang pala kami. Dahil manggagaling talaga siya sa likuran namin. Mabuti na lang ay alerto kami. Pinagbababalil namin siya kaagad. Pero para siyang pusong mabilis na nakakatalon-talon at nakakaiwas. Hindi na namin namalaya na naubusan na pala kami ng bala. Nang mapansin niyo na matandang aswang, tumigil siya at marahang tumayo. Sumilay ang ngiti niyang nakakaloko. Ngayon, wala na kayong magagawa. Dahil ang tapang niyo ay nakadepende lang naman sa mga baril at bala. Naloko na talaga. Sinasabi ko kasi sa inyo na mag-isip kayo eh. Paano na to? Sa langit na kayo magsisihan. Dahil sa mga oras na ito, doon na rin naman kayo pupunta. Hinugot pa ni Menchi ang isa niyang itak. 2 itak na ang kanyang hawak. Humarang siya sa amin para harapin ang pinunong aswang. Tingin mo hayaan kung mapatay mo kami? Pagbabayaran nyo ang pagkuha nyo sa ilan naming kasamahan. Anong magagawa ng isang babae kagaya mo? Sa manunugis ang karap mo, kaya huwag kang maging panatag tanda. Tumakbo na si Menchi palapit sa aswang. Habang kaming tatlo, nakatunga nga lang doon at walang magawa. Hiyang-hiya kami noon dahil sa isang babae pa ang gumagawa ng paraan para matalo ang kalaban. Dahil sa kahihiyan, kahit na alam naman naming wala kaming panama, umatake rin kami sa matanda. Tinamaan si Alvin sa leeg. Buti na lang ay hindi malala ang galos niya. Si Onad naman, hindi pa nakakasuntok, tumilapon na. At ako naman, tinamaan ko ang matandang aswang sa panga, pero wala namang talab. Nagalit lang siya sa ginawa ko kaya agad niya akong binalibag. Parang wala siyang pakialam sa amin. Nakatuon lang ang atensyon niya kay Menchi. Dahil alam niya na kapag nawala si Menchi, matik na madali na rin niya kaming mapapatay. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Wala na akong pakialam sa kamatayan ko. Dahil pinangako ko sa sarili ko at sa aming samahan, ibubuwis ko ang buhay ko para mapatay kayo. At lalong-lalo ka na uugot-ugot ka. Hinataw ni Menchi ang itak sa kalaban niya. Tinamaan niya yon sa braso. Dahil sa kanyang ginawa, napansin namin na parang bumagal ng kaunti ang aswang. Tumaas ang moral ni Menchi dahil sunod-sunod niyang inatake ang matanda. Pero dahil sa pagiging padalos-dalos niya, nakakuha ng tamang pagkakataon ng pinunong aswang para gantihan siya. Tinamaan si Menchi sa balakang ng mahabang kalmot. Agad na napatigil si Menchi at napahawak na lang sa balakang. Tagas kasi kagad ang dugo mula roon. Hindi pa nakontento ang aswang. Kinalmot pa siya sa hita para hindi na talaga siya makatayo ng maayos. Masyado ka pang bata, iha. Wala ka pa sa kalingkingan ko para humarap sa akin. Hindi pa pinapanganak ang taong papas lang sa akin. Pinanganak ng taong papatay sa'yo. Hindi mo alam yun ano? Ha? Ano pinagsasasabi mong bruha ka? Pinanganak na ang taong papas lang sa'yo. Sa katunayan, parang sabay kayong ipinanganak. 1965 ako pinanganak. Ikaw,
Anong taong ka pinanganak? Biglang lumitaw si Mr. Piting sa gilid. Hawak-hawak niya ang mahabang baril at wala siyang sinayang na bala. Halos lahat pinatama niya sa matandang babaeng aswang. Nangisay-ngisay pa ang katawan ng aswang. Hindi pa nakontento si Mr. Piting, lumapit pa siya para siguraduhin patay na ang pinuno. Pinagbababaril niya pa kahit hindi na gumagalaw. Natalo na natin ang mga aswang. Tapos na ang problema. Salamat naman sa Diyos. Potek, akala ko hindi na matatapos to eh. Sa wakas, makakapanood na rin ako ng anime. Nagawa natin. Pero paano natin to i-report? Ito na siguro ang huling misyon ko. Palalabasin ko na lang na nabigo tayong mahuli ang mga sindikato. Tapos, magre-retiro na rin ako. Pero sir, Alvin, matanda na ako. Marami na rin akong nagawa. Sabik na rin ako makasama mga kaibigan ko. Isa sa mga dahilan kung bakit nila ako tinulungan dito, kasi ang kapalit nun, magpapahinga na ako sa serbisyo para magkakasama na ulit kami. Hanga ako sa inyo, Mr. Piting, sa inyo ni Alvin, pati na rin sa inyo, Menchi. Ang gagaling nyo. Pero mas maganda yata kung tutulungan niyo ako makabangon. Nagtawanan na lang kami ng mga sandaling yun, Kabanong. Binalikan na rin namin ng mga kasama namin. Bago namin lisanin ang lugar nila, siniguro naming wala kaming naiwang tao roon. Napag-alaman namin na wala pala silang mga bihag. Matapos sa mga nangyari, naging payapa na rin ang samahan nila Menchi. Nagpasalamat sila sa amin at ganun din naman kami sa kanila. Bumalik na ulit sila sa bundok. Matagal-tagal pa bago sila ulit bumaba. Dahil bumababa lang naman sila dahil sa mga aswang. Si Mr. Piting naman, nagretiro na rin matapos mapagalitan ng mas nakatataas sa kanila. Ang kaso na hawak nila ay pinasa sa iba. Kahit na alam naman ni Mr. Piting na wala naman talagang sindikato na mahuhuli. Si Alvin nagpatuloy sa trabaho niya. Naging kaibigan na rin namin siya at sa katunayan palagi na namin siyang kasama. Nakabalik na rin kami sa aming trabaho. Si Mr. Piting ang nag-asikaso ng pag-aayos ng motor namin. Mula noon, Kabanong, hindi na ako tumanggap ng booking kapag magulo ang address. Lalong-lalo na kapag hindi ko alam ang lugar. Natatakot na kasi ako na baka maulit na naman ang nangyari. Pandemic pa ito nangyari. Ngayon ko lang nailabas dahil sabi ni Menchi, may mga aswang pa noon na hindi pa nila natatagpuan. At makaraang taon lang, napatay na nila yon. Dahilan para magkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi na rin ang kwentong ito sa iba. Alam kong mahirap paniwalaan, Kabanong. Mahirap kumbinsihin ng mga tao na totoong may mga aswang sa modernong panahon. Kahit ako man din ay nawiwindang pa rin kapag inaalala ko ang lahat ng nangyari. Pero isa lang ang nakakasiguro ako. Kahit na dumating pa ang panahon na meron ng lumilipad na kotse, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na hindi totoo ang mga nilalang na gaya ng aswang. Dahil gaya natin mga tao, kaya rin nilang mamuhay at makasabay sa panahon na ginagalawan natin. Sadyang hindi lang talaga natin alam kung kailan at saan sila lilitaw. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Marami pong salamat at pinagpalang araw sa inyong lahat. More power po sa inyo at sa inyong channel. Hanggang sa muli, paalam mga kabangers. Wakas.